Mr. Silent Channel. Kabanata 1481 hanggang 1490. Ang pilak na higanteng kuko ay biglang lumiwanag, at ang mar-angle na tinig ay tila galit. Nagtatrabaho ako sa iyo, ngunit hindi ito nangangahulugan na ako ay sasaluhin ka. Ang mga makukulay na sinag ng liwanag ay nagniningning, at ang pilak na liwanag ay nakasisilaw, at ang tubig ng maliit na lawa sa ibaba ay sumambulat kaagad. Ang higanteng pilak na kuko ay kumaway ng 3 magkasunod na beses sa ere. Parang nasira ang buong espasyo. Kahit na ginamit ng Azure Ball Python at Titan Great Ape ang kanilang buong lakas, pinigilan pa rin sila ng Silver Light. Sa isang flash ng Silver Light, si Tangwulan ay lumilipad na at nawawala ng walang bakas. Muling naimbento sa anyo ng tao at lumitaw sa baybayin, naging pangit ang mga ekspresyon ng Sky Blue Ball Python at ng Titan Great Ape. Hindi napigilan ng Sky Blue Ball Python na galit na sinabi, talagang hindi makatwiran ang taong ito. Huwag kang magsalita ng anuman. Inalis niya ito. Paano kung ang batang iyon ay talagang kamag-anak ni Tang San? Tangwulan. Kung hindi siya nagsisinungaling, hindi ba ang kanyang pangalan ay kahawig ng Wutong? Nang pangalanan siya ni Wutong na Tang San sinabi, ang ibig sabihin ng Tang Watong ay ang maliit na phoenix ng Tang San kung tawagin iyon ni Xiaod. Maging ang maliit na unicorn ni na Tang San at Xiao Wu, gayunpaman, siya at si Tang tatlo. Hindi ito kamukha ni Xiao Wu. Idiot, hindi mo ba nakikita na nagme-makeup siya? Galit na sinabi ni Sky Green Bull Python, kung hindi ito inalis, maaari nating tanungin ito ng malinaw. Napakaraming paraan para patunayan ang kanyang pagkakakilanlan. Ngayon lang siya gumagamit ng trident para pigilan ka sa pag-atake sa isang iyon, bagamat ito ay halos mabalahibo, medyo parang walang laman ang Beian Shenzai ng Tang San. Kung titingnan ito sa ganitong paraan, ito ay talagang posible. Kung siya ay tunay na tagapagmana, si Wu at si Wu ay dapat protektahan. Ito ang tanging palatandaan para mahanap natin ang God Realm. Anong gagawin? Tapos umalis na tayo dito. Tanong ng Titan Great Ape. Ang mga mata ng Sky Green Cow Python ay kumislap sa hindi tiyak na liwanag, mayroon kaming kasunduan sa taong iyon na tulungan siyang kontrolin ang lahat ng mga buto ng Soul Beast na binuhay niya. Kung aalis tayong lahat, hindi nito magagawang sugpuin ang mga kaluluwang hayop na ito. Madali lang. May problema. Hindi ka basta-basta pumunta ka. Lumabas ka para hanapin siya, at dapat mo siyang protektahan sa tabi niya. Oras. Okay. Paano ang batang ito? Itinuro ng Titan Great Ape ang Blue Buddha na nakahiga pa rin sa lupa sa tabi niya. Lumabas ka. Handa niyang iligtas si Tangwulan sa lahat ng bagay. Dapat ay kaibigan niya ito. Hindi niya ito masasaktan. Kung itatapon niya ito, ipapateleport na lang sila. Kumikislap ang Silver Light. Ang pakiramdam ng pagkaalipin kay Tangwulan ay nawala din, ang kapangyarihan ng kaluluwa at dugo ay bumalik, at ang lahat ay bumalik sa normal. Napapaligiran ng isang kumikinang na Silver Halo, ang Silver Light ay napakaganda. Sa pagkakataong ito, nakita niya ng sarili niyang mga mata ang malalaking pilak na paa, eksaktong kapareho ng mga inilarawan ng kanyang mga kaibigan. Ano ang kinakatawan ng Silver Paw? Kakaiba na ang pag-iral na ito ay maaaring iligtas ang sarili nitong mga kasosyo sa Stardew Great Forest, at mailigtas ang sarili mula sa Azure Bull Python at sa Titan Great Ape sa maliit na eroplano ng 10,000 Beasts Terrace. Maraming katanungan sa kanyang isipan, at ang mga pahiwatig ay tila mas malinaw sa malabo, ngunit hindi niya lubos na maunawaan ang ilan sa mga iyon. Ang liwanag ay kumislap, naramdaman na lamang ni Tangwulan na ang kanyang mga mata ay madilim, ang pilak na liwanag ay nawala, ngunit siya mismo ay nagpakita na sa pasukan ng 10,000 Beast Platform. Labas! Natigilan siya saglit, at pagkatapos ay may tunog ng pagkagulat sa paligid niya. Ikaw ba ang nawawala sa restricted area? Paano ka nakalabas? Nagmamadaling magtanong ang isang staff. Mapait na ngumiti si Tangwulan, hindi ko alam. Kakalabas ko lang nang hindi maipaliwanag. Nakoma ako dati. Ang staff ay pansamantalang nagtanong, kung gayon, mayroon ka bang naaalala? Umiling si Tangwulan, wala akong maalala. Nagtanong muli ang staff, kung gayon, may nararamdaman ka bang pagbabago sa iyong sarili? Walang laman na ipinilig ni Tangwulan ang kanyang ulo. Bumantong hininga ang staff at sinabing, nakakahiya talaga. Ang 10,000 Beast Platform ay orihinal na welfare pass. Ipinapasa namin ang Spirit Evolution Method na bagong binuo ng Spirit Pagoda, na maaaring gumawa ng Spirit Cultivation Base na mag-evolve sa isang tiyak na lawak. Kapag mas matagal ang panahon, mas maganda ang epekto ng ebolusyon. Nagtatakang tanong ni Tangwulan, bakit ganoon? Kailangan mo bang patayin ang Soul Beast? Umiling ang staff at sinabing, hindi, sa One Beast Tai, ginagaya namin ang kapaligiran kung saan naninirahan ang mga Soul Beast noong sinaunang panahon. Mayroong ilang mga patakaran na maaaring magsulong ng paglaki ng Soul Beast at ang kaluluwa. Kapag mas matagal ito ay lalago, mas mahaba ito. Mas mabuti. Nagulat si Tangwulan, ngunit ang Chuanling Pagoda ay talagang nakagawa ng ganoong bagay. Sa katunayan, naramdaman ko ang kapangyarihan ng batas doon, ngunit ang aking kaluluwa ay tila hindi naapektuhan. Dahil ba ito sa pagkakatagpo ng Azure Ball Python at Titan Giant Ape?
Kung ito ang kaso, ang Spirit Spreading Pagoda ay walang alinlangan na may isa pang malaking mamamatay, na makakatulong sa Soul Master na i-evolve ang kaluluwa. Ito ay maiisip na ito ay kaakit-akit sa lahat ng mga Soul Master, kasama ang mga itim na antas na kaluluwa na kanilang sinaliksik, tang napakahirap para sa Menmirai na iling ang posisyon ng Spirit Transmission Tower sa Federation. Ayon sa iyong oras sa loob, maaari kang makakuha ng buong marka sa antas na ito. Mangyaring magpatuloy na lumahok sa kasunod na pagtatasa. Ang staff ay umiling kay Tang Wulan na may kaunting panghihinayang. Nagtanong si Tang Wulan kung gayon kung gusto kong pumasok muli sa 10,000 Beasts Terrace, okay lang ba? Ang komunikasyon sa Sky Blue Bull Python at sa Titan Great Ape ay hindi pa natatapos, at gusto rin niyang malaman kung tama ang kanyang hula. Pero ngayon hindi na ako makakabalik. Paulit-ulit na umiling ang staff at sinabing, ito ay tiyak na hindi posible. Wala kaming karapatan na pasukin ka muli. Pagkatapos ng paligsahan, ang aming 10,000 hayop ay ilalabas sa publiko, at maaari kang magbayad ng isang tiyak na halaga para makapasok. Oo naman, ito ay isang paraan ng paggawa ng pera. Ngunit nakahinga rin ng maluwag si Tang Wulan, hanggat maaari siyang makapasok muli. Sa oras na iyon, maaari kang pumasok kasama ang iyong mga kaibigan. Kung talagang mapapabuti nito ang paglilinang ng kaluluwa, kung gayon para sa lahat ng mga Panginoon ng kaluluwa, ito ay isang revolusyonaryong ideya lamang. Dapat kong sabihin na ang Spirit Spreading Pagoda ay talagang kamangha-mangha sa bagay na ito. Nagtanong si Tang Wulan tungkol sa huling 2 antas. Ang mga ito ay karaniwang mga pagsubok ng komprehensibong kalidad, ngunit kumpara sa One Beast Terrace, parang sinusubukang gawin ang bilang ng 10 antas, na walang praktikal na kahalagahan. At ang kanyang kabuuang score ay lumampas sa 60 puntos, sapat na upang lumahok sa kasunod na pagtatasa. Sa makatuwid, hindi niya nilayo na lumahok sa mga huling yugto, ngunit hindi siya umalis sa 10,000 Beasts Terrace. Kung tama ang hula mo, hindi dapat saktan ng Azure Bull Python at Titan Great Ape si Lan Fozzie. Sinubukan ni Lan Fozzie na iligtas siya sa huling sandali, alam niyang makapangyarihan pa rin ang Sky Green Bull Python at ang Giant Ape, at naalala ni Tang Wulan ang pag-ibig na ito. Kaya ayaw niyang ma-accident si Lan Fozzie. Nang hindi siya hinayaang maghintay ng masyadong mahaba, ang ilaw ay kumislap, at si Lan Fozzie ay pinaalis matapos ang ilang mga kalahok ay pinalabas. Gayunpaman, nang siya ay pinalabas, siya ay nakoma. Narito ang isang taong nakomatose, na tila lumabas sa isang restricted area. Halika, nasaan ang mga kawani ng medikal? Agad na lumapit ang isang medikal na staff upang suriin ang kanyang kondisyon, ngunit pinigilan ni Tang Wulan. Tara, sabay na kami niya. Gaya ng sinabi niya, tumingkayad si Tang Wulan at niyugyug ang asul na Buddha, habang kasabay nito ang pag-iniksyon ng misteryosong kapangyarihan ng kaluluwa sa kanyang katawan. Si Lan Fozzie mismo ay hindi nakaranas ng anumang malubhang pinsala, at pagkatapos ng nanginginig, siya ay nagising. Sa sandaling imulat niya ang kanyang mga mata, nakita niya si Tang Wulan, halos hindi na mamalayan, at agad na gumawa ng kilos na hawak ang kanyang dibdib gamit ang kanyang mga kamay. Anong ginagawa mo? Umalis ka. Ako. Natahimik si Tang Wulan saglit, at kinailangan niyang tumayo, tinutulungan kita. Ang mga tauhan sa paligid ng Spirit Spreading Pagoda ay tumingin sa mga mata nilang dalawa at nagsimulang magkaroon ng ilang pagbabago. Ano ang relasyon ng dalawa? Halatang lalaki silang lahat. Naramdaman ang kakaibang tingin sa paligid niya, na pagtanto ni Lan Fozzie na lumabas siya sa 10,000 Beast platform. Sa lakas mula sa kanyang baywang, tumalbog siya, binigyan si Tang Wulan ng masamang tingin, tumalikod at naglakad palabas. Hindi rin kinaya ni Tang Wulan ang tingin sa paligid niya, at nagmamadaling sinundan siya palabas ng 8 antas. Anong ginagawa mo sa akin? Tumigil kaagad si Lan Fozzie pagkalabas niya ng bahay at galit na sinabi. Sinabi ni Tang Wulan na may inosenteng tingin, hindi kita sinusundan. Sa ganoong paglabas, gusto ko ring lumabas dito. Okay ka lang. Sinulyapan siya ni Lan Fozzie, okay lang ako. Huwag mo na akong sundan. Niligtas mo ako minsan, at niligtas kita minsan. Malinis tayong dalawa. Gaya nga ng sinabi mo, dadaan ka sa Yangguan Road mo, at pupunta ako. Ang single plank bridge ko, magiging tayo nang walang katiyakan mamaya. Pagkatapos magsalita ay agad siyang lumayo, na para bang umiiwas sa salot. Hinawakan ni Tang Wulan ang kanyang ilong at hindi maiwasang mapangiti. Anong meron dito? Hindi ko na siya kinuwestiyon kung bakit may babaeng dumating para sumali sa martial arts contest, pero nakakadiri siya. Ngunit sa pag-iisip tungkol sa katotohanan na si Lan Fozzie ay maaaring tumayo upang iligtas ang kanyang sarili sa kritikal na sandali, walang sama ng loob sa kanya, hindi bababa sa ito ay isang batang babae na marunong gumanti sa kanya, at ang kanyang kalikasan ay mabuti pa rin. Well, sa madaling salita, mukhang bagay sa kanya ang hanggal na si Bai Tian, ngunit hindi ito nakita ni Tian. Ang electronic card ay nascan at ito ay nakumpirma na ang mga puntos ay higit sa 60, at ang numero ay nakarehistro. Naghihintay ng resulta ng draw. Pagkalipas ng ilang araw, pagkatapos ng lahat ng mga pagtatasa, maaari kang direktang lumahok sa yugto ng knockout. Kumpleto na ang unang round ng martial arts contest. Pagkatapos umalis sa Mingdu Stadium, direktang bumalik si Tang Wulan sa Blacksmiths Association.
Hindi rin niya inaasahan na cutscene assessment lang pala ito sa mga mata niya, at marami siyang makakasalubong. Makatuwirang makilala si Chenggu Zhangting, ngunit isang aksidente ang makilala si Lan Fuzzy. Ang spiritual cultivation base ng spiritual realm ay isa ring makapangyarihang tao sa title Daoluo level, at hindi siya mas malaki kaysa sa kanya. Ang ganitong henyo ay hindi pa nakarinig tungkol dito, na sa kanyang sarili ay sapat na kakaiba. At ang mas mahalaga ay ang pagtuklas ng 10,000 Beasts Terrace. Kung ang 10,000 Beast Platform ay may napakalakas na epekto ayon sa sinabi ng staff, magkakaroon ito ng malalindol na epekto sa Soul Master World. Natatakot ako na ang lahat ng mga nakaraang pagdududa tungkol sa Spirit Transmission Tower ay mawawala sa paglitaw ng 10,000 Beast Platform. At tiyak na hindi ito ang gustong makita ng Shrek Academy at Tang Sect. Mapapatunayan na ngayon na ang pagkawasak ng Shrek Academy at Tang Sect ay direktang nauugnay sa Spirit Spreading Pagoda, na isang madugong puot. Napakaraming tao mula sa Shrek Academy at Tang Sect ang nahulog sa sakuna na iyon. Ang Chuanling Pagoda ay duty-bound. Kung mas malakas ang Spirit Spreading Pagoda, mas mahirap itong harapin ng natural. Lalo na sa kanilang pagtaas ng impluensya sa Federation, sa suporta ng gobyerno at militar, ang kanilang katayuan sa loob ng Federation ay mailalarawan bilang solid. Bukod dito, natagpuan ang Sky Blue Bull Python at Titan Giant Ape sa 10,000 Beasts Platform. Ang kakayahan ni Tang Wulan sa pagmamasid ay napakaingat. Paglabas niya sa 10,000 Beasts Platform, malinaw niyang narinig ang gawain ng Spirit Transmission Tower. Ang pinag-uusapan ng mga tauhan ay ang salitang restricted area, ibig sabihin, ang lugar kung saan sila nakatagpo ng Sky Blue Ball Python at ang Giant Ape ay dapat kabilang sa restricted area. Sa ganitong paraan, nangangahulugan ito na ang eroplano ng 10,000 Beast Platform ay hindi ganap na kontrolado ng Spirit Spreading Pagoda, o na ang eroplanong ito ay hindi nilikha ng Spirit Spreading Pagoda, sa karamihan ay natuklasan nila. Kung ito ang kaso, kung gayon ang mga pagkakakilanlan ng Azure Ball Python at ng Titan Great Ape ay malamang na tama. Sa kasong iyon, ito ay magiging isang magandang bagay. Matapos magbago ang kanyang iniisip, nilinaw ni Tang Wulan ang kanyang iniisip, at agad na ginamit ang kanyang soul communicator na naka-encrypt na channel upang ipaliwanag ito kina Ruthless Daoluo at Amorous Daoluo. Ang 10,000 Beast ay walang alinlangan na magiging susunod na Tang Sect at Shrek. Ang mahalagang bagay ng pagsisiyasat ng kolehiyo. Nakatuon sa loob, nagbubuod ng karanasan at mga aral ng pakikipaglaban sa 10,000 Beast Platform ngayon. Ang Azure Bull Python at Titan Giant Ape ay talagang makapangyarihan. Kung one-on-one lang, baka may mga pagkakataon para sa akin, at least nakaka-retreat ako. Isa sa dalawa, halos wala na. Maging ang asul na higanteng kuko o ang kamao na ibinato ng Titan Great Ape, pakiramdam niya ay walang cap-oras. At sino ang higanteng kuko ng pilak na nagligtas sa kanya, at ang marilag na tinig? Bakit paulit-ulit niyang tinutulungan ang kanyang sarili at ang kanyang mga kasama? Sa dami ng alinlangan at ambon na bumabalot sa aking puso, naging mas kawili-wili ang martial arts contest na ito. Naging maayos ang assessment ng Martial Arts Recruitment Conference. Ayon sa istatistika, ang pinakamahabang oras ng pagtatasa ay ang ikawalong antas. At ang mga Spirit Master na lumabas sa ikawalong yugto ng 10,000 Beasts Platform ay mabilis na nakatuklas ng sarili nilang mga pagbabago. Ayon sa haba ng oras para makapasok sa 10,000 Beast Platform, ang bawat kaluluwa ng Soul Master ay magkakaroon ng iba't ibang antas ng promosyon. Kung mas mahina ang orihinal na lakas ng kaluluwa, mas malinaw ang epekto ng promosyon. Sa loob ng ilang araw, mahigit 100 Spirit Masters ang nag-evolve mula sa isang dilaw na antas ng kaluluwa tungo sa isang purple na antas ng kaluluwa. Para sa isang oras, ang Soul Master mundo ay nagkakagulo. Sinamantala rin ng Spirit Chuan Pagoda ang panahong ito para ipahayag ang pagkakaroon ng 10,000 Beast Platform. 10,000 hayop, ang eroplano ng batas ng kaluluwa. Ang Spirit Spreading Tower ay inihayag sa publiko na ang pangunahing dahilan ng pagtatayo ng 10,000 Beast Platform ay upang muling gawin ang kasaganaan ng Spirit Beast World sa 10,000 Beast Platform, upang ang mga Spirit Master ay makakuha ng mas marami at mas mabuting espiritu. Ang pagkumpleto ng ginawa ng tao na 10,000 Years Soul ay batay sa 10,000 Beast Platform. Ngayong natapos na ang pagbuo ng ikalawang yugto ng One Beast Terrace, kitang-kita na ang epekto ng panuntunan sa paggamit sa eroplano. Kung mas matagal kang manatili dito, mas mag-evolve ang iyong kaluluwa. Ang pinakamahalagang bagay ay ang itaas na limitasyon ay hindi nalimitahan. Sa madaling salita, kung ang Soul Master ay mananatili sa 10,000 Beast Platform sa loob ng sapat na mahabang panahon, malamang na itataas niya ang kanyang kaluluwa sa 100,000 year level. Siyempre, ito ay mangangailangan ng maraming oras, ngunit ang lahat ng mga master ng kaluluwa ay nakakita ng pag-asa. Lalo na para sa mga Soul Master na umabot sa bottleneck sa kanilang cultivation, kung ang kanilang mga kaluluwa ay maaaring mag-evolve, nangangahulugan nito na ang kanilang lakas ay patuloy na tataas, at magkakaroon ng pagkakataong makalusot sa bottleneck. Sa loob ng ilang sandali, ang tatlong salitang One Beast Terrace ay nakakuha ng atensyon sa buong mundo. Ngunit kasabay nito, ang Spirit Transferring Pagoda ay gumawa din ng isang serye ng mga paliwanag,
walang iba kundi kung gaano karaming mapagkukunan ang kailangan upang mapanatili ang 10,000 Beast platform, kung gaano karaming mga makalangit na materyales, at kung gaano karaming mga supply ng enerhiya ang kailangan. Kaya gaano kalimitado ang bilang ng mga Soul Master na maaaring tanggapin ng sabay-sabay. Sa pagkakataong ito, sinasamantala ang pagkakataon ng paligsahan sa martial arts na mag-recruit ng mga kamag-anak, higit sa lahat ay para ibalik sa buong Soul Master World na ang 10,000 Beast platform ay binuksan sa unang pagkakataon. Ngunit ginagamit din ito ang mga mapagkukunang pang-astronomiya ng Spirit Transmission Tower. Umaasa ako na sa hinaharap, ang mga Spirit Master ay hindi magtatanong sa Spirit Transmission Tower, at imposible para sa Spirit Transmission Tower na makipagsabuatan sa anumang masamang espiritu na Master Organization. Kung kailan mabubuksan ang One Beast Terrace sa labas ng mundo sa hinaharap, at paano ito sisingilan para dito? Hindi ito ibinalita ng Spirit Pagoda, ngunit sinabi lang na gaganapin muna ang martial arts contest. Dumagsa ang iba't ibang kaugnay na artikulo at ulat ng matagal na itong inihanda. Para sa isang oras, ang reputasyon ng Chuanling Pagoda ay sumabog. Ang tinig ng pagdududa ay hindi lamang lubos na hamina, ngunit mayroon pa ring momentum ng pag-rewind. Ang One Beast Terrace ay naging lugar na inaasam ng lahat ng Soul Master. Lalo na ang mga hindi tumugma sa kanilang edad at lakas at nabigong sumali sa martial arts contest sa pagkakataong ito, lalo silang napabuntong hininga. Ngunit sinabi rin ng Spirit Spreading Pagoda na ang 10,000 Beast platform ay bubuksan sa limitadong lawak. Ngayon ang 10,000 Beast platform ay patuloy na gumagana at umuunlad, at ang higit na kailangan nito ay iba't ibang mapagkukunan. Gayunpaman, dahil sa pagsugpo sa Spirit Spreading Tower ng Star Luo Empire at ng Dowling Empire, ang mga problema sa supply ng mga mapagkukunan ay sanhi, at ang kasunod na pag-unlad ng 10,000 Beast platform ay sa makatuwid ay pinaghigpitan sa isang tiyak na lawak. Bagamat hindi ito direktang sinabi, ang propaganda ng Spirit Pagoda ay walang alinlangan na naglalayon sa Tang Sect at sa bigong digmaang ito. Ang Tang Sect ay inuri bilang isang pagtataksil na organisasyon, at ang contradiction sa pagitan ng nakaraan at Chuanling Pagoda ay nakakuha ng atensyon sa buong mundo. Sa pagkakataong ito ang Spirit Spreading Pagoda ay may napakalaking killer gaya ng 10,000 Beasts platform, syempre, kailangang kunin ang pagkakataon na bumuo ng momentum at pindutin ng Tang Sect hanggang mamatay sa antas ng isang pagtataksil na organisasyon. Pigilan ang mga boses na nagsasalita para sa Tang Sect. Ang paligsahan sa martial arts ay itinuturing na isang mahusay na tagumpay sa oras na ito, at makikita lamang ng taong matalino kung gaano kalaki ang layunin ng tinatawag na martial arts contest na ito. Gayunpaman, ang nakikita ng mas maraming tao ay ang mga benepisyo lamang, ang nakikita nila ay ang mga benepisyo ng 10,000 Beast platform, at ang nakikita nila ay ang maraming premyo na ibinigay ng Spirit Spreading Pagoda. Sa ilang sandali, ang katayuan ng Spirit Transmission Pagoda sa Soul Master World ay tumaas, at ang mga pagdududa ay halos nawala. Tulad ng para sa Parliamento, ang mga MP na sumusuporta sa Spirit Tower ay natural na naglunsad ng malawakang pagsupil sa mga kalaban sa politika, at ang dovish na boses ay lalong hamina. Laban sa background na ito na magpapatuloy ang martial arts competition, at ang susunod na sisimulan ay ang knockout. Pagkatapos ng preliminary rounds, wala pang kalahati sa kanila ang nakaabot ng mahigit 60 puntos. Pagkatapos ng lahat, ang buong pagtatasa ay isang komprehensibong pagsusuri sa kalidad, at ang kakayahan lamang ay hindi sapat upang maging kwalipikado. Mayroong higit sa 1,600 mga tao na sa wakas ay pumasok sa knockout stage. Magkakaroon sila ng 4 na round ng elimination, at sa wakas ay pipili sila ng humigit kumulang 100 tao para sa kasunod na round-robin stage. Habang nasa bulsa ang kanyang mga kamay, naglakad-lakad si Tang Wulan sa mga kalye ng Mingdo. Mayaman talaga ang Mingdo. Bilang unang lungsod sa mainland China, ang mga kalye ay puno ng trapiko at mga tao, na lumilikha ng isang maunlad na tanawin. Sa magkabilang gilid ng mga lansangan na nakalinya ng matataas na gusali, ang mga malalaking poster tungkol sa martial arts competitions ay nakasabit sa maraming lugar. Ang pangalan ng Silver Dragon Princess na si Guyana ay naging mas pamilyar. Hindi nagtagal, kahit 5 taon pa lang ang nakalipas, hindi siya kilala ni Guyana. Ngunit ngayon, siya ay naging isang figure sa cusp ng bagyo sa parehong oras. Si Tang Wulan mismo ay kilala ng mga tao dahil sa Five God Showdown sa Star Luo Empire, habang si Guyana ay dahil sa martial arts contest na ito. Hindi sila mga taong handang sumikat, ngunit sa kontekstong ito, kailangan nilang maging sikat. 10 taon na ang nakalipas, noong una akong pumasok sa Shrek Academy, paano ko maiisip ang mga nangyayari ngayon? Hindi kalayuan sa harapan, isang malaking screen ang nakaakit ng atensyon ni Tang Wulan, at maraming tao ang nakapalibot sa kanya sa ilalim ng malaking screen. Sa screen, ang mga eksena ng pagtatasa ay nilalaro. Ang mga Soul Master ay nagpakita ng kanilang mga kakayahan upang makakuha ng mas mahusay na mga resulta ng pagtatasa. Mayroong kahit ilang mga fragment mula sa 10,000 Beasts Terrace. Tulad ng hula ni Tang Wulan, ang Spirit Transmission Pagoda ay maaaring obserbahan ang sitwasyon sa 10,000 Beast platform. Ngunit sa paghusga mula sa screen, ang pagmamasid na ito ay hindi masyadong malinaw.
Gustong sumama, hindi nila dapat makita ang restricted area na pinasukan nila noon. Kung hindi, hindi ganoon ang ugali ng mga tauhan pagkatapos nilang lumabas. Tumunog ang Soul Communicator, ikinonekta ni Tang Wulan ang signal, sino? Kumusta, Yulong Moon Crown, ako ang Secretary General ng Mecha Division Association, hanggang kailan ka makakarating sa lugar ng pagsubok? Isang napakagalang na boses ang nagmula sa kabilang panig ng komunikasyon. May natitira pang 10 minuto. Tiningnan ni Tang Wulan ang oras na ipinakita sa Soul Communicator. Opisyal nang nagsimula ang knockout match ngayon, ngunit dahil sa dami ng tao, maraming laban ang kailangang ayusin. Ang laban ni Tang Wulan ay hindi ngayon, kundi bukas. Espesyal na inimbitahan siya ng Mecha Division na ipakita ang Lightning Triangle movement ni Guyana ngayon. Upang matukoy ang pangalan ng high-end na Mecha Mobile na ito na ginawa niya. Okay, pagkatapos ay hinihintay ka namin sa lugar ng pagsubok. Matapos ibitin ang komunikasyon, binilisan ni Tang Wulan ang kanyang lakad. Hindi siya sumakay ng kotse, higit sa lahat dahil gusto niyang mas obserbahan ang sitwasyon sa Mingdo. Inaasahan na niya ang nakakasakit na impormasyon ng Spirit Spreading Pagoda, at hindi ito nakaapekto sa kanilang pangkalahatang plano sa pagkakataong ito. Sa katunayan, ang mga plano ng Tangmen at Shrek Academy ay nagpapatuloy ng sabay-sabay. Ang Mecha Masters Association ay isa nga sa pinakamalaking asosasyon sa Federation. Sa mga tuntunin ng sukat, hindi ito maihahambing sa Forge Master Association. Ito ang pinuno ng mga asosasyon sa unang antas. Sa mga tuntunin ng sukat, ito ay mas malaki pa kaysa sa Soul Master Association. Pagkatapos ng lahat, ang bilang ng mga masters ng kaluluwa ay limitado, ngunit ang bilang ng mga dibisyon ng mecha ay medyo malaki, at sila ang pinakamahalagang kapangyarihan ng labanan ng Federation. Ang larangan ng pagsubok ay matatagpuan hindi malayo mula sa sentro ng lungsod sa kanluran, sa isang gusali na katulad ng isang gymnasium. Napakalaki ng sukat ng gusaling ito, at sa isang lugar tulad ng Mingdo, na may ganoong kalaking lugar, talagang nagpapakita ito ng yaman ng Mecha Masters Association. Kara-rating lang ni Tang Wulan sa pasukan, at mayroon ng mga tauhan na naghihintay dito. Sa ilalim ng kanilang pamumuno, pumasok si Tang Wulan sa larangan ng pagsubok na ito. Ang field ng pagsubok ay puno ng mga istrukturang metal, at sa sandaling makapasok siya dito, agad na naramdaman ni Tang Wulan ang presensya ng force field. Ipinakilala ng staff dahil ang lugar ng pagsubok ay matatagpuan sa isang lugar sa downtown, upang matiyak ang kaligtasan ng pagsubok at ang kaligtasan ng lungsod, ang aming pangunahing lugar ng pagsubok ay may pinakamataas na antas ng depensa sa Federation. Maraming federal na high-level na pagsasaliksik at pagsubok ng armas ang isinasagawa dito. Ang pagsubok ay nahahati sa 3 bahagi, kabilang ang pagsubok ng mech weapon, mech comprehensive test, at high-tech na pagsubok sa armas. Dadalhin kita sa Mecha Comprehensive Test Area. Nanguna ang isang babaeng staff member na mukhang nasa 20s. Nakasuot siya ng puting uniforme at naka-outline ng isang napakakakit-akit na figure. Ang kanyang mukha ay palaging nakangiti kapag siya ay nagsasalita, at ang kanyang maikling kayumanggi pulang buhok ay napakaayos at medyo mapang-akit. Ang mga mata ay malaki, at ang mga mata ay asul, na nagpapakita na siya ay dapat nakabilang sa lokal na dugo ng Mingdo. Ang kasalukuyang federasyon ay talagang nabuo pagkatapos ng banggaan ng 2 kontinente kasunod ng paggalaw ng crust ng mundo. Ang orihinal na Daoluo Continent, at ang Sun and Moon Continent na nagmula sa banggaan. At ngayon ang pinaka-advanced na Soul Guidance Technology, maliban sa bahaging binuo ng Tang Sect, karamihan sa mga unang prototype ay nagmula sa orihinal na Sun Moon Continent, at ito ay dahil mismo sa advanced na Soul Guidance Technology na hatid ng Sun Moon Continent noong panahong iyon. Nagdulot ito ng mga pagbabago sa buong kontinente ng Daoluo noong panahong iyon, na 10,000 taon na ang nakalipas. Lumitaw ang mga mata at kulay ng buhok ng babaeng staff na ito, at dapat ay kabilang siya sa orihinal na lahi ng Sun Moon Continent. Habang nagpapakilala siya, sumilip din siya kay Tang Wulan paminsan-minsan. Si Tang Wulan ay nakasuot ng mas casual na damit ngayon, isang pares ng itim na pantalon, isang itim na sando na may baywang, at 2 nakabukas na butones, na nagpapakita ng silver dragon scale na pendant sa kanyang leeg. Bukod dito, mayroon lamang isang makulay na pulse earrings sa palso. Bagamat hindi siya ang kanyang orihinal na hitsura ngayon, ngunit ang imahe ni Yulongyo, ipinakita rin niya ito na napakagwapo. Tungkol naman sa babaeng ito na maaaring magsilbi bilang isang senior staff member ng Mecha Division, halatang hindi lang niya tinitingnan ang hitsura ni Tang Wulan, ngunit higit sa lahat, alam niya na siya ay isang makapangyarihang tao sa may titulong Daoluo level. At magaling din sa mecha driving. Sa ibabaw, si Yulongyo ay 27 o 8 taong gulang lamang, na eksaktong gininto ang edad. Ang hinaharap ay simpleng walang limitasyon. Siyempre hindi niya iniisip kung ano ang mangyayari sa isang napakahusay na powerhouse, kahit na walang hinaharap, ito ay isang bihirang alaala. Isa pa, may mangyayari talaga, kung may mga hinihingi siya, dapat marami siyang benepisyong makukuha sa kanya. Habang siya ay nagmula sa isang institusyon ng mas mataas na pag-aaral at nagtrabaho ng husto, mas alam niya kung paano samantalahin ang mga pagkakataon. Siyempre, siya ay nasusukat din at palaging nagpapakita ng napakagandang imahe sa harap ni Tang Wulan.
Nakinig si Tang Wulan sa kanyang paliwanag habang pinagmamasdan ang paligid. Tama siya. Medyo mahigpit talaga ang depensa dito. Ang halwang metal na ginagamit para sa pagtatayo lamang ay huwad mula sa iba't ibang mga metal sa halip na ordinaryong paghahagis. Para sa isang panday, siya ay pinakapamilyar sa metal. Kasabay nito, ito ay lubos na makapagpapatunay na ang Mecha Division ay mayaman sa kayamanan. Maligayang pagdating, maligayang pagdating. Naglalakad sa isang open field, mayroon ng mahigit 100 tao mula sa Mecha Division. Ang unang tao ay payat at mukhang nasa edad 40. Nakasuot din siya ng uniforme, ngunit ang kanyang uniforme ay may ilang mga pattern na pilak, na kakaiba sa ibang mga tauhan. Ito ay isang elliptical na gusali na may taas na 200 metro at higit sa 1 kilometro sa patayo at paalang na direksyon. Napakabukas ng buong espasyo. Ang bihira ay ang napakalaking espasyo ay sarado, at kitang-kita na mayroong napakalakas na pagbabago-bago ng enerhiya dito. Hello, sa ilalim ng Yulong Moon Crown, ako si Li Zeping, ang Secretary General ng Mecha Division Association na nakausap mo noon. Isang karangalan na masaksihan ang pagsubok na ito. Itinaas ni Tang Wulan ang kanyang kamay upang makipagkamay sa kanya, at mahinang sinabi, kung gayon, magsimula tayo sa lalong madaling panahon. Nakita ni Li Zeping na hindi niya sinasadyang magsalita, at ngumiti at sinabing, sige, hahayaan kong may maghanda ka agad. Gagamitin mo ba ang sarili mong mecha, o ibibigay natin ang mecha? Casual na sinabi ni Tang Wulan, maaari mong ibigay ito. Makakatipid ako na pagkatapos kong matapos ang aksyon, sasabihin mo kung paano at kumusta ang aking mech. Tumango si Li Zeping at sinabing, mabuti naman, mas makakatipid ka ng oras, kung hindi, kailangan nating ikumpara ang mga parameter ng iyong mecha pagkatapos ng pagsusulit. Naipasok na ang mga parameter ng sarili nating mecha. Si Yulong under the crown, una sa lahat, sa ngalan ng Mecha Division, I welcome you here. Originally, our Vice President in charge of this aspect. But he has been some things to charge of this aspect. We have some things to charge of this aspect. Magdaos ng regular na mga pagpupulong sa kamara kamakailan, sa katunayan, lahat sila ay talagang gustong makilala ka, isang batang pinuno. Espesyal na hinimok ako ng Pangulo na dapat kitang imbitahan na sumali sa aming Mecha Division. Ang isang malakas na dibisyon ng mecha na tulad mo, isang miyembro ng formal na asosasyon na kailangang mas maunawaan, hindi mo alam kung ano ang gusto mo. Sumulyap si Tang Wulan sa kanya, hayaan mo akong sumali sa asosasyon. Ano ang mga benepisyo? Direkta niyang tinanong kaya hindi napigilan ng Secretary General na si Li Zeping na tumahimik, palihim na naninirang puri sa kanyang puso, ang mga kabataang ito mula sa malaking pamilya ay talagang hindi marunong maging magalang. Ngunit sa panlabas, ngumiti pa rin siya, tumango, at sinabing, syempre nakakatulong ito. Sa iyong cultivation base, kung matagumpay na makumplito ang pagsusulit ngayon, maaari naming direktang ibigay sa iyo ang sertipiko ng Mecha Division. Naniniwala ako na dapat mong hindi pa tapos ang pagpaparehistro sa lugar na ito. Sa sertipiko na inisyo ng aming Mecha Division, ito ay magiging malaking tulong sa iyo sa hinaharap. Ano man ang iyong planong gawin sa hinaharap. Kasabay nito, kung nais mo, ang aming Mechanic Association ay maglalabas din ng ilang mga gawain, na kung saan ay napakataas na bayad na mga gawain. Ang aming Mechanic Association ay magkakaroon din ng ilang mga aktibidad sa isang regular na batayan upang mapadali ang pagpapalitan sa pagitan ng mechanics. Ang iba't ibang mga dibisyon ng mecha ng iba't ibang antas ay may iba't ibang antas ng mga platform ng komunikasyon. Ang aspetong ito ay dapat ding makatulong sa iyo sa ilang mga lawak. Kasabay nito, bilang isang Senior Mecha Division, maaari ka ring makakuha ng suporta ng maraming mapagkukunan mula sa asosasyon. Sinabi ni Tang Wulan, kung gayon, anong antas ng mecha ang maaari kong masuri? Kung matagumpay mong makumplito ang paggalaw ng Lightning Triangle Shift ni Guyana, maaari naming direktang ibigay sa iyo ang pagsusuri ng 8th level mecha. It stands to reason that this technique is enough for you to enter the 9th level Mecha Division. You can follow ayon sa rules ng association, kung gusto mong ma-rate bilang 9-level Mecha Division, kailangan mo pa ng maraming prerequisites sa China, etc. Mecha Division, bibigyan namin ng espesyal na pansin ang mga aspetong ito hanggat na kumpleto mo ang tatlong gawain para sa asosasyon, maaari ka naming i-promote sa isang level 9 na Mecha Master. Magalang na sinabi ni Li Zeping, ngunit ang ipinakita niya ay walang iba kundi ang pag-asa na maaaring makipagtulungan si Tang Wulan sa Mecha Masters Association sa mas malalim na antas. Para sa kanya, isang malakas na tao na umabot na sa antas ng title Daoluo, ang Mecha Master. Ang samahan ay higit na handang sumipsep. Bagamat palaging binibigyang diin ni Mecha na ang mga ordinaryong tao ay maaari ding maging malakas, alam ng lahat na ang isang tunay na makapangyarihang Mecha ay dapat na isang makapangyarihang Soul Master, dahil sa paraang ito lamang nila magagawang hayaan ang dibisyon ng Mecha na magkaroon ng mas malakas na pagtitiis, upang makagamit ng mas makapangyarihang mga Mecha at magpakita ng mas malakas na kasanayan sa pakikipaglaban. Ang kombinasyon ng mga kasanayan sa kaluluwa at mecha ay ang panghuli. Mag-evaluate muna tayo.
Nagpakita si Tang Wulan ng isang tingin na walang masyadong pakialam, ngunit lihim niyang kinalkala sa kanyang puso na ang pagkakakilanlan ni Yulong Yu ay nagsimula ng lumitaw mula sa kasalukuyang punto de vista, at binibigyan ang pagkakakilanlang ito ng isang mas matambok na imahe, walang duda na makakatulong ito upang mapanindigan ang pagkakakilanlang ito. Hindi naman masamang magkaroon ng level ng Mecha Division. Para naman sa level 9 Mecha Division, hindi siya masyadong interesado, at hindi niya naisip kung anong mga gawain ang gusto niyang gawin para sa Mecha Division. Matagal nang inihanda ang mecha. May kabuuang tatlong itim na mecha na pipiliin ni Tang Wulan, dahil para makumplito ang ultra-high na kahirapan na paggalaw ng kidlat na tatsulok na paggalaw ni Guyana, dapat gamitin ang humanoid mecha, kaya ito ang tatlong mecha ay pawang mga humanoid, ngunit mayroon silang iba't ibang katangian sa panahon ng produksyon. Dahil ang mga ito ay eksklusibong ginagamit para sa pagsubok, ang tatlong black level na mecha na ito ay hindi eksklusibong nakakustomize, ngunit nakabatay sa isang mas pangkalahatang configuration. Hinggil dito, si Tang Wulan ay natural na dispensable. Siya ay random na pumili ng isang mecha at tumalon dito. Isara ang hatch, at subconsciously inilipat ang kanyang mga kamay. Sandaling pinagmasdan ni Tang Wulan ang loob ng mecha. Isa talaga itong mecha ng Mecha Division. Bagamat hindi ito isang eksklusibong customized na super mecha, mayroon itong napaka-sopistikadong configuration. Marahil ay pamilyar dito, alam na niya ang tibay ng mecha na ito, at ang ilan sa mga advanced na kagamitan ay nagpapamangha sa kanya. Anuman ang pinakabagong teknolohiya, ang Mecha Division ay nasa unahan. Sa ilalim ng Yulong Moon Crown, handa ka na ba? Ang boses ni Li Zeping ay nanggaling sa tagapagbalita. Oo naman, sabi ni Tang Wulan. Kumpleto na ang clearance, maaari kang magsimula anumang oras. Ibinaba ni Li Zeping ang communicator sa kanyang kamay at tumayo sa isolation room, binibigyang pansin ang black level mecha sa field ng pagsubok. Ang lahat ng uri ng kagamitan sa pagsubok ay inihanda. Sa sandaling magsimula ang pagsusulit ni Tang Wulan, isasagawa ang iba't ibang pagsubok sa lalong madaling panahon. Ang data ay summarized. Napanood niya ang video ni Tang Wulan na gumaganap ng lightning triangle movement ni Guyana sa Mingdo Stadium, at nabigla siya sa oras na iyon. Kung ang diskarteng ito ay talagang makakamit, ito ay magiging isang milestone para sa pagmamanipula ng mecha. Anuman ang antas at uri ng labanan, ang bilis ay ang pinakamahalagang sangkap. Ang nakokontrol na sobrang bilis ay talagang isang malakas na puwersa na nagbabago sa larangan ng digmaan. At ang ipinakita ni Tang Wulan ay eksaktong ganitong uri ng kapangyarihan. Sa sandaling ito, gumalaw ang black level mecha sa field ng pagsubok, at nakakita ako ng isang kislap ng liwanag. Ang black level na mecha na kinokontrol ni Tang Wulan ay tumalbog na, at ang mga jet thruster sa likod at ilalim ng kanyang mga paa ay lumiwanag, tinutulak ang mabigat na the black mech ay umangat. Ang data ay nagpakita na ang lahat ay normal at ang mech ay humandar ng maayos, ngunit walang nakakagulat. Nang bahagyang sumimangot si Li Zeping at medyo natarante siya. Ang itim na antas na mecha ay nanginginig ng husto, at isang kakaibang tunog ang umalangaw-ngaw mula sa loob ng mecha. Pagkatapos, ang plakat ng mecha na may 8 metrong taas na itim na antas ay bumaril na parang itim na kidlat, at ang lahat ng mga buntot ng elis ang mangdo ay tumaas sa sukdulan, at nagkaroon ng mahinang tunog ng kulog sa buntot na mang. Ang isang perpektong itim na tatsulok ng kidlat ay nakabalangkas sa hangin, at ang lahat ay nakumpleto sa isang iglap. Kung hindi dahil sa mga itim na after image na malinaw na ipinakita sa lugar ng pagsubok, ang black level na mecha ay parang hindi kailanman parang gumagalaw. Umuungol. Bang! Ang huling tunog ay ang tunog ng paglusob sa sound barrier, at ang tunog ay dumating pagkatapos huminto ang black level na mecha. Lalong lumakas ang hagong sa black level mecha, pero kung tutuusin, hindi ito direktang pumutok tulad ng mecha sa Mingdo Stadium. Bumalik sa kalmado ang lahat na parang walang nangyari. Ang itim na mecha ay dahan-daang bumaba mula sa langit. Gudong, nilunok ni Li Zeping ang kanyang laway. Tapos na. Tapos na ba yun? Ni hindi man lang naghanda, ni hindi man lang pinainit ng gusto ang mecha transmission equipment, pati na ang masyadong pag-adapt sa mecha, at natapos na. Kakayanin ba niya ang impact ng acceleration sa sandaling ito? Matapos makumplito ni Tang Wulan ang kidlat na tatsulok na paggalaw ni Guyana sa Mingdo Stadium, nagsagawa sila ng pagsusuri ng data at naniniwala na upang makumplito ang pagkilos na ito, ang puwersa ng epekto na kailangang tiisin ng Mecha Division ay aabot sa napakapangangilabot na antas. Kahit na ang isang pangkalahatang title daw low level powerhouse ay maaaring hindi makayanan ito. Ngunit tiniis lang ito ni Tang Wulan, at walang warm-up na aksyon, na nangangahulugan na ang kanyang sariling pagtitiis ay umabot na sa medyo nakakatakot na antas. Mabilis, pangungulekta ng data. Ang stream ng data na kahawig ng ulan ay mabilis na kumislap sa screen, na nagpapakita ng iba't ibang pagbabago sa data na ginawa ni Tang Wulan nang isagawa niya ang pagkilos na iyon. Siyempre sobrang nakakatakot ang resulta. Ipinakita ng data na ginamit lang ni Tang Wulan ang Guyana Lightning Triangle para gumalaw, at ang pinakamataas na bilis ay umabot ng 3 beses sa bilis ng tunog, na isang tunay na supersonic na bilis, higit sa 2 beses na mas mabilis kaysa noong siya ay nasa Mingdo. Ang simpleng bilis ay naiintindihan, pagkatapos ng lahat, ang itim na antas ng mecha at ang dilaw na antas ng mecha ay wala na sa parehong antas.
Gayunpaman, napakabilis niya, hindi ito ordinaryong mabilis. Kung ito ay higit sa bilis ng tunog, ang pagdodouble ng mas mabilis ay nangangahulugan na ang presyon sa kanyang katawan ay tataas ng hindi bababa sa 3 beses. Tao pa ba ito? Nasaan ang kanyang limitasyon? Ang Blue Lightning Tyrant Dragon Martial Spirit ay tunay na isang super martial spirit na ipinasa mula noong sinaunang panahon. Ito ay higit pa sa nakakagulat. Bumukas ang mecha cabin, at tumalon si Tang Wulan mula rito, na parang walang nangyari. Pagkatapos ng pagsinghot ng aking ilong, may malinaw na amoy ng paso sa hangin. Ito ay sanhi ng napakabilis na pag-skim ng Black Level Mech sa hangin. Ang Black Level Mecha na ito ay may magandang endurance, ngunit medyo na-overload pa rin ito nang isagawa pa lang nito ang Lightning Triangle movement ni Guyana. Kung lumipat ka sa sarili mong Black Level Mecha, malinaw na hindi mangyayari ang ganitong uri ng problema. Well, ito ay talagang masarap, at ito ay higit pa kaysa sa unang pagkakataon. Umalangaw-ngaw ang palakpakan ng Papa. Hindi lang si Li Zeping, na lumabas sa surveillance area, ang pumalakpak, lahat ng staff na naruroon ay pumalakpak din. Ang pagiging saksi sa gayong himala ng pagmamanipula ng mecha ay naging sanhi ng pagkabigla at pananabik sa puso ng mga nagmamahal sa mga mecha. Napakaganda, sa ilalim ng korona, ang iyong kontrol ay kapansin-pansin. Simula ngayon, ang kilusang tatsulok ng kidlat ni Guyana ay itatala sa mga talaan ng kasaysayan. Sa wakas ay muli akong magkukumpirma sa iyo. Sigurado ka bang gagamitin ang pangalang ito? Oo, sigurado ako. Walang pag-aalinlangan na sinabi ni Tang Wulan. Okay. Matapos makumplito ang isang serye ng mga lagda at pagpaparehistro, natanggap ni Tang Wulan ang sertipiko ng autorisasyon para sa paggawa nito, at natanggap din niya ang sertipiko ng ikawalong antas ng Mecha Division. Ito ang bentahe ng isang malakas na base ng paglilinang. Kung hindi siya title Daoluo, halos imposibleng makuha ang Level 8 Mecha Division Certificate ng ganoon kadali. Si Li Zeping ay patuloy na nanatili ng paulit-ulit, umaasang anyayahan si Tang Wulan sa isang pagkain, ngunit paano gustong mag-aksaya ng oras dito ni Tang Wulan? Pagkatapos sumang-ayon kay Li Zeping, kailangan niyang pumunta sa Mecha Division para sa mas maraming oras, piliin kung tatanggapin niya ang gawain, at bumalik sa bahay. Pagkatapos bumalik sa Blacksmiths Association, pumunta siya sa kanyang silid. Pagkatapos gumawa ng ilang soul guide communication si Tang Wulan, ito ay tahimik. Sa katunayan, para sa kanya, ang karanasan ng Mecha Masters Association ay walang iba kundi isang maliit na bagay. Marami pa ang nasa isip niya, at tungkol pa rin ito sa 10,000 Beast Platform, isang maliit na eroplano na may malaking bilang ng Soul Beast. Ang Spirit Transmission Tower ay mayroong 10,000 Beast Platform, na may malaking kahalagahan, na nangangahulugan na sa pamamagitan ng 10,000 Beast Platform, maaari silang magdala ng mas maraming Spirit Master sa kanilang mga puso. Tang Sect, at maging ang Shrek Academy, mas magiging mahirap na maimpluwensyahan ang Spirit Spread ng pagoda. Kung tutusin, sa mainland, ang Soul Master pa rin ang mainstay, maging ito man ay sa Daoluo Continent o sa Starluo Continent o sa Daoling Continent, ito ay palaging ganito. Ang martial arts contest na ito ay mas komplikado kaysa sa naisip ko. At ang mga layunin na gustong makamit ng Spirit Spread ng pagoda ay isa-isa ring naisa sa katuparan. Ito ay isang tunay na pagsasabuatan. Kahit na nasa bright side pa rin ang Shrek Academy at Tang Sect, halos imposibleng pigilan ang pagmamataas. Ang sino mang gustong ihinto ang pagbuo ng 10,000 Beast Platform ay nangangahulugang laban sa buong Soul Master Realm. Kamangha-manghang, talagang kahanga-hanga. At kung nais mong lutisin ito, natatakot ako na maaari lamang akong magsimula sa 10,000 Beast Platform. Ngunit gaano kadaling gawin ito? Hindi, sa anumang kaso, kailangan kong humanap ng paraan para makapasok sa 10,000 Beast Platform. Sa pag-iisip pa lang nito, biglang, na may damdamin sa kanyang puso, biglang lumingon si Tang Wulan at sumigaw sa malalim na boses, sino? Ang iyong perception ay mas matalas. Isang mahinang boses ang tumunog, at unti-unting nabuo ang isang figure sa kanyang harapan kasama ang pagtitipon ng pilak na liwanag. Ang kanyang mahabang pilak na buhok ay nakakalat, at ang kanyang malalaking lilang mata ay napakalinaw pa rin. Sa hitsura niya, tila lumabo ang liwanag mula sa labas ng bintana. Guyu! Sumigaw si Tang Wulan, at sabay na nagmamadaling umakyat. Hindi niya akalain na pupunta si Guyu dito para hanapin ang sarili. Sa tuwing nakikita niya siya noon, nasa mga promotional video iyon. Sa sandaling ito, ang lahat sa lahat ng mga video ay sumanib sa mga taong nasa harap niya. Sa harap niya, paano niya napigilan ang kanyang emosyon? Sa sandaling itinaas ni Guyana ang kanyang kamay, isang silver halo ang tumayo sa kanyang harapan, na hamarang kay Tang Wulan na nagmamadaling lumapit. Nagulat si Tang Wulan, ang kanyang mga mata ay nakaharap sa isa't isa, nakatingin sa mata ng isa't isa. Ang malamig na mga mata ni Guyana ay kumislap ng kaunting gulat sa ilalim ng nagniningas na tingin ni Tang Wulan. Hindi ka dapat sumama. Bakit? Tanong ni Tang Wulan sa malalim na boses. With a pawn, parang tinanong nito si Guyana kung bakit hindi siya dapat sumama, at parang tinanong siya nito kung bakit niya pinigilan ang sarili na lumapit sa kanya. Mataimtim na sinabi ni Guyana, hindi mo ba nakikita na ito ay isang bitag?
Nalaman nila na tayo ay malapit noong tayo ay nasa akademya, at iyon ang dahilan kung bakit nagkaroon tayo ng blind date meeting na ito. Paano ang bitag? Alam kong bitag iyon, hindi ba ako sasama? Napanood lang ba kita na mag-blind date sa martial arts contest? Ang mga salita ni Tang Wulan ay puno ng talas. Sinabi ni Guyana, ikaw ang sect master ng Tang sect. Hindi mo lang kinakatawan ang iyong sarili, ngunit mayroon ka ring mas maraming responsibilidad. Mataimtim na sinabi ni Tang Wulan, oo, marami akong responsibilidad, kahit na higit pa sa sinabi mo. Gayunpaman, dito, ang pinakamahalagang responsibilidad ay ikaw. Kung hindi mo kayang protektahan kahit ikaw, magsusumikap ako. Ano ang silbi ng pagsusumikap upang maging matatag? Bagamat hindi pa talaga ako nakatayo sa tuktok ng mundong ito, ngunit magkasama, hindi ba natin kayang harapin ang lahat ng paghihirap, hanggang ngayon, kung ano ang nararanasan mo sa akin? Sa pagkakataong ito, saglit na natigilan si Guyana, nakatingin kay Tang Wulan, na ang mga mata ay nagninangas at puno ng malakas na aura. Sa kanyang impresyon, tila ito ang unang beses na nakaharap siya ng ganito, pamilyar at medyo kakaiba, at higit sa lahat, halatang nararamdaman niya ang mas at mas mainit na aura sa kanyang katawan. Ang dalawa ay nakaharap sa isa't isa ng ganito, ang mga mata ni Guyana ay komplikado, ngunit hindi siya makapagsalita. Biglang humakbang si Tang Wulan at sumiksik sa pilak na ilaw na hamarang sa kanya. Naramdaman ni Guyana ang pressure at hindi napigil ang sabihin, ikaw. Si Tang Wulan ay humakbang pasulong, lubhang matatag, ngunit hindi siya nagpakawala ng anumang kapangyarihan ng kaluluwa dahil hindi siya naniniwala na sasaktan siya ni Guyana. Nawala ang pilak na liwanag, at mahinang bumantong hininga si Guyana. Sa sumunod na sandali, natunaw na siya sa maalab na yakap na iyon. Hawak muli ang taong nag-iisip sa kanya, si Tang Wulan ay tila gustong isama siya sa kanyang katawan, niyakap siya ng mahigpit, ngunit si Guyana, na nasa kanyang mga bisig, ay hindi namamalayang ipinikit ang kanyang mga mata. Kahit anong mukha mo, kahit anong harapin mo, hindi yung pakiramdam na nasa mga bisig niya sa sandaling ito. Kaaway. Bumantong hininga si Guyana sa kanyang puso, at agad na namula ang bilog ng kanyang mga mata. Kahit gaano pa siya kalakas sa harap ng ibang tao, hindi niya ito kayang itago sa harap niya. Niyakap siya nito ng mahigpit. Mahigpit, biglang nalaman ni Tang Wulan sa pagtataka na ang lakas ng kanyang mga bisig sa paligid niya ay mas malaki kaysa sa lakas ng kanyang mga bisig sa paligid niya. Sa sandaling ito, bigla niyang naramdaman na ang mood swings ni Guyana ay napakatindi, na parabang ang nagninangas na init na nakatago sa ilalim ng malamig na maskarang iyon ay sumiklab sa isang iglap. Nang may gusto siyang sagutin o sabihin, umalangaw ang boses nito sa kanyang pandinig, magkakaroon ka lang ng tunay na kaligayahan kung makakalimutan mo ako. Bigla siyang nakaramdam ng magaan sa kanyang mga bisig, at siya ay naging isang maliit na ilaw na pilak at nawala sa kanyang yakap. Guyu! Sumigaw si Tang Wulan, sinusubukang mahuli, ngunit paano niya ito mahuhuli? Nang makita ang bakanting lugar sa harap niya kung saan siya nakatayo kanina, ang aura ni Tang Wulan ay naging medyo hindi pantay, at ang lahat ng malinaw na organisasyon sa kanyang isipan ay naging magulo sa sandaling ito. Kaunti lang ang oras niya mula sa pagpapakita hanggang sa pag-alis, at ilang salita lang ang sinabi niya. Hindi niya kayang pigilan siya, ngunit sinusubukan niyang pigilan. At ano ang ibig niyang sabihin nang umalis siya? Kung tutusin, si Tang Wulan ay hindi nakatulad ni Tang Wulan. Matapos ang maikling paghingal, unti-unti siyang kumalma. Ayaw pa rin niyang sabihin sa sarili kung ano ang kinakaharap niya. Ang pagiging komplikado ay naiisip. Gayunpaman, sa anumang kaso, ang kaligayahan ay nakakamit sa kanyang sarili, at dapat siyang magsumikap, Guyu, kahit kailan ka imposibleng makatakas. Nakakuyom ang kanyang mga kamao, ang mga mata ni Tang Wulan ay naging mas matigas at mas matigas. Dumating na ang knockout day ng Princess of the Spirit Pagoda Silver Dragon Contest para sa martial arts competition. Pagkatapos ng nakaraang pagtatasa, ang kalahati ng mga kalahok ay tinanggal mula sa kalahok na koponan, ngunit ang lahat ng mga kalahok ay naaalala pa rin ang karanasan ng platform ng 10,000 Beasts, at nakakuha sila ng ilang mga benepisyo sa ilang mga lawak. Sa makatuwid, kahit na ang mga natanggal ay hindi nagreklamo tungkol sa Spirit Spreading Pagoda, ngunit ang kanilang impresyon sa Spirit Spreading Pagoda ay bumuti ng husto. Sa mata ng karamihan sa mga Spirit Masters, bukod pa sa matayog na status ng Spirit Transmission Tower, isa rin itong vampira. Ang presyo ng mga espiritu ay mataas. Ngunit sa pagkakataong ito ang kalahok sa Martial Arts Recruitment Conference ay pawang mga middle at high-level Spirit Master sa itaas ng ika-6 na ring. Sa kanilang antas, kakaunti ang kapos sa pera. Mas inaalala nila kung paano pagbutihin ang kanilang paglilinang at palakasin ang kanilang sarili. Napaka-realistic at napaka-stable ng lipunan ng Federation. Anong uri ng katayuan, at kita ang maaaring taglayin sa federasyon sa anumang antas ng paglilinang? Kung mas malakas ang cultivation base, mas maaari kang maging master. Ang pinakakapansin-pansing kaganapan ng martial arts contest na ito ay walang alinlangan ng 10,000 Beasts platform. Ang pagpapabuti ng antas ng paglilinang ng kaluluwa sa loob ng 10,000 Beasts platform, lalo na ang pagtaas ng walang kisame, ay nagbigay ng pag-asa sa maraming Soul Master. Sa makatuwid,
Kahit na ang mga high-level na Spirit Masters na naalis sa laro ay bihirang umalis sa Mingdo, at gusto rin nilang makita kung anong uri ng mga premyo ang maya-alok ng Spirit Tower mamaya. Gamit ang 10,000 Beast platform, hindi gaanong binibigyang pansin ng mga Spirit Master ang Silver Dragon Princess na si Guyana. Pagkatapos ng lahat, sa napakaraming Spirit Masters na lumalahok sa kompetisyon, isang tao lang ang mapapaboran sa kalaunan ng Silver Dragon Princess. Kung walang top-notch cultivation base, ito ay imposible lamang. Sa pagnanais na makipagkumpetensya sa panghuling nangungunang 10 at bigyan ng pagkakataon si Princess Silver Dragon na pumili, ngayon ay tila karapat-dapat man lang ang title Daoluo Realm. Magsisimula ang knockout round ngayon, at may 4 na round sa kabuuan. Kung ikukumpara sa mga susunod na round robin, kung tutuusin, tiyak na mas matindi ang knockout stage, dahil sa tuwing mananalo ka sa isang round, iba't ibang premyo ang makukuha mo. Sa pagkakataong ito, dumudugo ng husto ang espiritong nagkakalat ng pagoda, at nakita na ito ng lahat ng mga Spirit Master. Sino ang hindi magnanais na makakuha ng isang bagay na kapakipakinabang sa kanya sa gayong pagkakataon? Sa karanasan ng 10,000 Beasts Terrace, lalo silang nakumbinsi na ang ay dudulot ng Spirit Transfer ang pagoda ay mga magagandang bagay. Sa makatuwid, ang lahat ng mga Soul Master na naghahanda na lumahok ay sabik na subukan sa oras na ito. Bilang unang round ng Elimination Round, pinakamalaki rin ang bilang ng mga kalahok, at tumatagal ito ng buong 5 araw. Hindi lumitaw si Tang Wulan sa lugar ng kompetisyon ngayon, ngunit sa mga stand. Ang mga tiket ay inihanda na ng Tang Sect. Nakaupo sa mga stand, naalala ko ang impormasyon ng mga contestant na nakita ko noon. Ang martial arts contest na ito ay umaakit hindi lamang sa mga nakababatang henerasyon, kundi pati na rin sa ilang mga hindi inaasahang tao. Ayon sa mga tuntunin ng mga kompetisyon sa martial arts, ang mga wala pang 35 taong gulang at higit sa ika-6 na singsing ay maaaring lumahok, ngunit kung ang antas ng paglilinang ay lumampas sa ika-7 singsing, kung gayon ang edad ay maaaring maluwag. Ang edad para sa ika-7 singsing ay 40, ang ika-8 singsing ay 45, at ang title Daoluo ay 50. Sa madaling salita, sa katunayan, ang martial arts contest na ito sa pagre-recruit ng mga kamag-anak ay maaaring dumalo ng mga high-level Spirit Master sa ilalim ng edad na 50 at mahigit 20. At 50 taong gulang, para sa ilang mga Soul Master na may pambihirang mga talento, ito ay hindi isang maliit na edad. Sa makatuwid, nakita ni Tang Wulan na sa listahan na ipinadala ng Tang Sect noon, mayroong hindi lamang isang pinamagatang Daoluo, kundi isang Super Daoluo na higit sa 40 taong gulang. Huwag mong isipin na ikaw ay napakatanda na kapag ikaw ay nasa edad 40. Sa kabaligtaran, para sa mga Spirit Masters, nasa youth stage pa sila, lalo na yung mga nakarating sa level ng title Daoluo. Ito ay ang rurok ng buhay, kapag ang cultivation base ay sumusulong sa pamamagitan ng paglukso at hangganan. At kapag naabot na niya ang antas ng title Daoluo sa loob ng edad na 50, nangangahulugan ito na ang kanyang talento ay higit na nahihigitan ng kanyang mga kapantay, at siya ay isang napakalakas na Spirit Master. Mas maraming kalaban ang haharapin ni Tang Wulan kaysa sa una niyang naisip. Siyempre, hindi rin siya lumalaban mag-isa. Ang isang knockout match na may higit sa 1,600 mga tao ay nangangahulugang higit sa 800 mga laro, at sa loob ng 5 araw, magkakaroon ng higit sa 160 laro araw-araw. Sa oras na ito, kabuuang 10 platform ng kompetisyon ang inilagay sa Mingdu Stadium. Ito ang pinakamalaking stadium sa Federation. Imposibleng magkaroon ng napakalaking espasyo sa ibang lugar. Ang lugar ng bawat platform ng kompetisyon ay nagbago ng higit sa 100 metro ang haba, na siyang pinakamataas na antas ng proteksyon sa proteksyon na takip. Ang mga patakaran ng laro ay inihayag, at ang mga patakaran ay walang mga patakaran, dahil ang Spirit Transmission Pagoda ay naniniwala na ang lahat ng mga personal na lakas, kabilang ang mga gabay sa kaluluwa at mecha, ay bahagi ng personal na lakas at maaaring gamitin sa kalooban. Walang limitasyon. Ang pagkatalo sa kalaban ng tanging pamantayan. Sa katunayan, sa knockout stage, mahirap gumamit ng mga mecha para lumaban sa square competition platform na ito na may haba na 100 metro lamang. Masyadong maliit ang lugar para ilipat. Ngunit hindi rin ito paraan. Ganito na ang venue ngayon, ang Soul Master lang ang makaka-adapt sa venue, imposibleng ang venue ay ma-adapt sa Soul Master naman. Sa oras na ito, sa arena ng kompetisyon, ang mga Soul Master na nasa unang round ng kompetisyon ay nakapasok na sa arena, at ang mga mata ni Tang Wulan ay nasa ika-6 na ring. Sa ika-6 na yugto, nasa entablado na ang 2 kalahok. Ang isa sa kanila ay matangkad, nakahubad ang mga braso at nakalabas na tansong balat. Ang kanyang mga braso ay halos kasing kapal ng mga hita ng isang normal na tao, at ang kanyang maikling naglalagablab na buhok ay nakatayong patayo na parang bakal. May pakiramdam na hindi galit o mapangahas kapag nakatayo doon. Si Qi Shanming, na kontrolado ng elemento ng apoy, ay sinasabing naging sanhi ng pagliyab ng delivery room nang gumawa siya ng tunog. Siya ay isinilang na may buong kapangyarihang espiritu. Siya ay 37 taong gulang sa taong ito at isang level 91 titled Daoluo. Pinagsama niya ang pagsasanay sa martial arts na kinokontrol ng elemento ng apoy sa kanyang mga kasanayan sa kaluluwa,
at lumabas sa landas ng marahas na pag-atake, na pinamagatang Domineering Fire Daoluo Qi Shanming. Sa labanan, madalas siyang nagpapakita ng superhuman na pagiging epektibo ng labanan at kilala sa kanyang mga pag-atake. Sa tapat niya ay isang binata na mukhang ordinaryo, at lahat ay mukhang ordinaryo. Siya ay mukhang 27 o 8 taong gulang lamang. Sa ibabaw, walang kakaiba. Si Qi Shanming ang pinakamalakas na manlalaro sa unang round ng lahat ng higit sa 12 round ng knockout round ngayon. Ang laban na ito ay hindi lamang nakaakit ng atensyon ni Tang Wulan, ngunit nakakaakit din ng atensyon ng maraming manunood. Ang kakayahang masaksihan ng kapangyarihan ng isang title Daoluo ay medyo kaaya-aya pa rin. Para naman sa kalaban ni Qi Shanming, ang nakarehistrong cultivation base ay isang 83rd level soul power, at ang pangalan niya ay Yuan Hui. Walang gaanong impormasyon na naitala. Tanging si Tang Wulan lang ang nakakaalam kung sino itong Yuan Hui. Hindi niya maiwasang mapabuntong hininga ng palihim, medyo masama nga ang swerte ni Yuan En. Isang titulo Daoluo ang iginuhit sa sandaling siya ay umakyat. Tama, itong Yuan Hui ay talagang Yuanan Yahui sa mga Shrek 7 Devils. Bilang karagdagan kay Tang Wulan, ang pinakamalakas sa Shrek 7 Devils ay sina Yuan En Yahui at Ye Xinglan. This time, nandito na rin silang lahat. Masyadong ordinaryo ang itsura ni Yuan En Yahui noong nakasuot siya ng panlalaking damit, hindi pa banggitin ang suot niyang makeup, natural na wala siyang reputasyon. Ang 9th ring laban sa 8th ring, ngayon maraming manunood ang nanghuhula kung gaano katagal ang larong ito. Sa mata ng lahat, ito ay walang alinlangan na isang kompetisyon na walang anumang suspense. Pinamagatang Daoluo at Soul Daoluo, may gap sa pagitan nila. Alam ng lahat na pagkatapos maabot ng Soul Master Cultivation Base ang title Daoluo, magkakaroon ng pagbabago. Tatayo sa tugatog ng tunay na daigdig ng Panginoon ng kaluluwa. Ngunit napakalakas din ng 8th ring Spirit Daoluo, umaasa lang sila na makakatagal si Yuan Hui ng ilang sandali sa ilalim ng pag-atake ng Overlord Fire Daoluo. Dahil sa napakaraming kompetisyon, walang komento at proseso sa knockout stage. Pagkatapos ng maikling electronic sound timing, opisyal na magsisimula ang unang round ng laro. Kung ikukumpara sa iba pang mga laro, halos 80% ng mga manunood ay nakatutok sa ika-6 na yugto, naghahanda na panoorin ang pagsiklab ng isang pinamagatang Daoluo powerhouse. Napatingin si Qi Shanming sa kalaban na nasa harapan niya, simula pa lang, wala siyang pakialam. Hindi kahit na ang karamihan sa mga manunood ay naniniwala, siya ay magagawang manalo. Nagawa niyang linangin ang title Daoluo sa kanyang mga 40, hindi lamang dahil sa kanyang talento, kundi pati na rin sa kanyang sariling pagsusumikap kasama ang patuloy na pagtigas sa aktwal na labanan. Noong una niyang nakita si Yuan Hui, naramdaman niyang hindi madali ang taong ito. Bakit naman masyado kasi ordinaryo ang itsura ng taong ito, at walang katangian ang ordinaryo? Bukod dito, mula kay Yuanan Yahui, hindi niya maramdaman ang kahit katiting na pagbabago-bago ng enerhiya. Ito ang pinakanagulat kay Yuan Hui. Siyempre inimbestigahan na rin niya ang kanyang kalaban. Bagamat may tiwala siya sa sarili niyang cultivation base, hindi siya kailanman magiging pabaya. Bukod dito, ang layunin ng kanyang pagdating para lumahok sa Martial Arts Recruitment Conference sa pagkakataong ito ay hindi para yakapin ang kagandahan o para manalo ng mga premyo, kundi para putalasin ang sarili. Dahil ang kanyang cultivation base ay umabot sa title Daoluo level, ang kanyang bilis ng pag-akyat ay lubhang nabawasan. Siya ay nagsusumikap sa paglinang, ngunit ang bilis ng pag-akyat ay napakabagal at napakabagal pa rin. Naiintindihan niya na kailangan niya ng mas maraming akumulasyon upang patuloy na mapabuti, at ang aktwal na labanan ay walang alinlangan ang pinakamahusay na paraan. Sa unang engkwentro sa isang kontra, at mukhang napakahirap pa rin, ang mga militante sa kanyang katawan ay mabilis na tumataas. Gusto niyang maging malakas ang kanyang kalaban, at kung mas malakas ang kalaban, mas mabuti. Ang pagpapasigla sa kanyang espiritu ng pakikipaglaban ay magiging mas kapaki-pakinabang sa kanyang paglilinang. 3, 2, 1, magsisimula na ang laro. Kasabay ng pag-anunsyo ng electronic sound, ang nakapalibot na proteksyon na kalasag ay agad na tumaas, na naging dahilan upang ang buong yugto ng kompetisyon ay naglagay ng puting halo. Si Qi Shanming ay nagmamadaling lumabas. Sa kanyang karanasan sa labanan, walang mas mahalaga kaysa sa pagkakasala. Ang opensa ay ang pinakamahusay na depensa at ang susi sa tagumpay. Hindi niya ginamit ang kanyang kakayahan sa espiritu, o pinakawalan man lang ang kanyang martial spirit, kaya sumugod siya sa kalaban na parang kanyan. Gayunpaman, kung titingnan mong mabuti, makikita mo na ang ibabaw ng kanyang balat ay naging maputlang pula, at ang buong tao ay naglalabas ng mainit na hininga. Napakabilis. Ito ang unang impresyon ng madla. Ang singil ni Qi Shanming ay parang isang soul-guided cannonball na nasa labas ng silid. Sa sandaling ito ay nasa labas ng silid, ito ay patuloy na umiinit at bumibilis. Habang papalapit sa kanyang kalaban na si Yuan Hui, lumalakas ang kanyang balat. Kung mas nagiging pula ito, nagiging mas malakas ito. Sobrang nakakatakot. Hindi mo matatalo ang iyong kalaban sa isang galaw. Bakit parang takot at tulala ang Yuan Hui na iyon, pero hindi na siya kumikibo? Ito ba ay naghahanap ng kamatayan? Maaaring walang oras ang referee para iligtas.
Ang mga manunood ay tumitig sa entablado ng kompetisyon, at nakita nilang lahat na si Yuan Enyahui, na nakatayo doon, ay hindi gumagalaw, na parang walang reaksyon. Medyo nagulat din si Qi Shanming, at nakatanggap din ng ilang puntos ang tila all-out charge. Ayon sa kanyang karanasan, iisa lang ang sitwasyon para sa naturang kalaban, at iyon ay ang pagiging magaling sa bilis at siguradong itatapon ang sarili niyang pag-atake. Pero palihim din siyang inisyon sa puso, bilis, hindi ba ako magaling? Palapit ng palapit ang distansya ng dalawang tao. Iniisip na ni Qi Shanming kung kailan makakaiwas ang kanyang kalaban. Mayroong 10 metro, 5 metro, 3 metro. Bakit hindi siya umiwas? Masasabi bang sa tingin niya ay makakaalis na siya sa mga oras na ito? Ito ay masyadong minamaliit sa akin. Ang mga mata ni Qi Shanming ay kumislap ng masasamang espiritu, at isang biglang pulang ilaw ang kumislap sa kanyang likuran, parang jet hole sa likod ng mecha, na naglalabas ng nakasisilaw na apoy, na naging sanhi ng kanyang bilis na magtriple kaagad. Ang layo ng 3 metro ay halos panandalian. Boom! Hindi lang si Akay Ama ang nag-iisip na makakaiwas ang kanyang kalaban, kundi pati na rin ang mga manunood na nanunood ng laro. Gayunpaman, sa ilalim ng biglaang pagbilis ni Qi Shanming, malinaw na hindi nakatakas si Yuan Hui na iyon. Sa sandaling nagbanggaan ang dalawa, isang gintong pulang apoy ang pumutok at agad na tumaas, na parabang isang kanya na ginagabayan ng kaluluwa ang sumabog. Ang pakiramdam na puno ng marahas na aesthetics ay nagbigay sa madla ng isang pakiramdam ng tumataas na adrenal hormones. Sumisikat na ang apoy, one-shot victory talaga. Ang ilan sa mga manunood ay nasa sabik, habang ang iba ay nagpapakita ng panghihinayang. Ang gusto nilang makita ay isang nakakasakit laban sa nakakasakit na kompetisyon, sa halip na ganitong uri ng spike. Ang spike ay masaya, ngunit ang proseso ay talagang masyadong maikli. Isang mahinang ngiti ang lumitaw sa kanyang mukha, si Tang Wulan ay nagpakita ng isang mahinang ngiti sa kanyang mukha, itinuklap ang kanyang mga kamay sa harap ng kanyang dibdib, at walang pag-aalala sa kanyang mga mata. Paano ang titulo daw Luo? Paanong napakadaling talunin si Yuan Yun? Bumagsak ang apoy, at sa wakas ay nakita ng mga manunood ang sitwasyon sa larangan ng paglalaro. Pagkatapos ay hindi maiwasang mapatingin ang lahat sa tila kakaibang larawan. Nakatayo pa rin doon si Yuan Hui. Ang kaibahan sa dati ay nagtaas siya ng kamay, kamay lang. At tumimik ang kamao ni Qi Shanming sa kamay na iyon. Higit sa 2 metro ang taas ni Qi Shanming at siya ay sobrang matipuno, habang ang imahe ni Yuan Enyahui sa oras na ito ay hindi hihigit sa isang payat na binata na may taas na wala pang 1.7 metro, walang mas karaniwan. Ang isang konserbatibong pagtatansya ng timbang ni Qi Shanming ay higit sa 2 beses sa kanyang timbang. Nakatayo lang ang 2 taong ito. Ang mga mata ni Qi Shanming ay puno ng pagkabigla sa oras na ito, at hindi niya inaasahan na lilito ang ganoong eksena. Bilang taong kasangkot, ang kanyang mga damdamin ay ang pinakadirekta at malinaw. Sa sandaling tumama ang kanyang kamao sa kalaban, ang kanang kamay ni Yuan Enyahui ay umangat at hinarangan ang kanyang kamao. Sa sandaling iyon, naisip din ni Qi Shanming na ang kanyang apoy at malakas na puwersa ay direktang lalamunan ang kalaban, at maging ang referee ay walang oras upang iligtas siya. Gayunpaman, kapag talagang nakumpleto nila ang banggaan, ang mga bagay ay hindi kung ano ang kanilang naisip. Naramdaman na lang ni Qi Shanming na tumama ang kamao niya sa pader. Sa isang matibay at hindi masisira na pader, ang lahat ng mga elemento ng apoy at ang kanyang kapangyarihan ay naharang sa dingding na ito, nang walang anumang pagkukulang. Ang kanyang buong katawan ay nanlamig doon na hindi gumagalaw sa gayong mga pangyayari. Paano kaya ito? Paano siya parang bundok? Ako si Title Daoluo, dapat mas malakas ang lakas ko kaysa sa kanya. Paano kaya ito? Si Qi Shanming ay may masaganang karanasan sa pakikipaglaban, ngunit ito ang unang pagkakataon na nakatagpo siya ng ganitong sitwasyon. Ang lakas ng isang kalaban ay napakalakas na hindi ka panipaniwala. Napakaikli ng pose na ito. Nagulat si Qi Shanming at nag-react na. Siya ay humakbang pasulong gamit ang kanyang kaliwang paa, at ang buong tao ay dam-aikit kay Yuan Enyahui. Kasabay nito, isang layer ng gintong pulang apoy ang sinamahan ng siyam. Isang spirit ring ang bumangon mula sa katawan ng sabay. Sa kanyang likuran ay bumangon din ang isang apoy na kamukha niya. Ang taong bumbero ay ipinakita sa gintong pula, at sa sandaling lumitaw siya, hinampas niya si Qi Shanming mula sa likuran, na naging kulay gintong pula, at tinakton ng mainit na apoy ang langit at tinakton si Yuan Enyahui. Bilang master ng elemento ng apoy, ang kanyang paglilinang ay umabot na muli sa antas ng Title Daoluo, at ang kanyang temperatura ng apoy ay napakataas. Ang lahat ng mga espiritong kakayahan ni Qi Shanming ay nagmula sa nagniningas na apoy. Ang hindi inaasahang depensa ng kalaban ay hindi nakaapekto sa kanyang paniniwala sa tagumpay. Ngunit sa sandaling ito, lumipat din si Yuan Enyahui. Ang kanyang mga galaw ay hindi malaki, hindi umaatres o umiwas. Sa halip, humakbang siya pasulong at marahas na itinulak ang kanang kamay laban sa kanang kamao ng kalaban. Naramdaman na lang ni Qi Shanming na biglang nagbago ang daloy ng hangin sa kanyang harapan, at ang mga apoy na inilabas niya ay biglang naging whirlpool shape. Kumalat palabas sa isang whirlpool na hugis.
Para bang may kakaibang puwersa sa katawan ng kalaban, nang baliw na pinakawalan ang puwersang ito ng saway ay hindi na nakaipon ang kanyang apoy at tumama sa katawan ng kalaban. Ang lakas ng kanang kamay na itinulak ng kalaban ay mas nakakamangha, na nagparamdam sa kanya ng hindi mapaglabanan. Hinampas ni Qi Shan ang kanyang kanang kamao at bawiin na sana ang kanyang kamao. Kasabay nito, ang espiritu ng apoy na dating sumanib sa kanyang katawan mula sa likuran ay biglang sumugod sa kanya at niyakap si Yuan Yahui. Ang espiritu ng apoy ay ang espiritu ni Qi Shanming, at isa rin ito sa pinakamahalagang bahagi ng kanyang pagiging epektibo sa pakikipaglaban. Ang pinakamalakas na elemento ng master ng mga elemento ay nakasalalay sa pabago-bagong katangian ng labanan, at hindi mapipigilan ng mga kasanayan sa espiritu tulad ng mga normal na master ng espiritu. Ang tugon ni Qi Shanming ay hindi nararapat, ngunit ang kinakaharap niya ay si Yuan Yahui, isa sa Shrek 7 Devils, Yuan Yahui, at ang napakalakas na Yuan Yahui. Biglang nakita ni Qi Shanming ang mga mata ni Yuan Yahui sa pagitan ng apoy, kaya hindi maitago ng mainit at nakakasilaw na apoy ang liwanag na inilabas sa mga mata ni Yuan Yahui sa oras na ito. Ito ay isang pares ng mga mata na puno ng kristal na dilaw, at ang halo na dumadaloy sa mga mata ay nagbigay ng kakaibang pakiramdam. Solid at mabigat. Isang malakas na dilaw na liwanag ang bumungad sa kanya sa sandaling ito, at ang lahat ng apoy ay naharang nang tumama ang mga ito sa dilaw na ilaw. Ang dilaw na liwanag ay lumitaw bilang isang whirlpool at pinakawalan palabas, tinataboy ang apoy na inilabas ni Qi Shanming, at ang kanang kamao na gusto niyang bawiin ay parang isang tansong cast iron at mahigpit na hinawakan ng kalaban. Ang nakakatakot na dilaw na liwanag ay sumabog sa sandaling ito. Yuan Yahui ay humakbang pasulong gamit ang kanyang kaliwang paa, at 8 spirit ring sa kanyang katawan ang bumangon. Walang dagandong o aura ni Xuanhe, at itinulak lang niya ang kanyang kanang kamay pasulong sa napakadali at walang katulad na paraan. Ang tubig at apoy ay walang awa, ngunit kung ito ay tubig o apoy, ang lupa ay may tiyak na epekto sa pagpigil. Ang Master Martial Arts ni Yuan Yahui na Titan Great Ape ay likas na lubhang lumalaban sa apoy. Higit pa, bilang isang purong Power Spirit Master, ano ang pinakamagaling niya? Ito ay suntukan labanan. Ang kapangyarihan ng takot ay ang kanyang pinakamakapangyarihang lugar. Sino ang maaaring mag-isip na mayroong isang nakakatakot na pagsabog ng kapangyarihan sa gayong manipis na figure? Ang apoy ay sumisikat. Ngunit ang kanang kamao ni Qi Shanming ay pinilit na pabulaykan ni Yuan Yahui, at direktang idiniin sa kanyang dibdib. Ang Yanwu Shenquan ay hindi lamang may kakayahang umatake, ngunit may kakayahang makabuo ng malakas na pagtataboy at pagtataboy sa kapangyarihan ng kalaban. Ang panloob na pangalawang puyo ng tubig ay umiikot upang paikliin ang sariling kapangyarihan. Si Tang Wulan ay pinagbubuti at pinapabuti ang kanyang sarili. Paanong ang kanyang mga kasosyo ay nag-i-improve din sa kanilang sarili? Ang paputok na kapangyarihan ng takot ay namumulaklak sa sandaling ito. Sa likod ni Yuan Yahui, isang malaking anino ang bahagyang kumislap at naglaho. Boom! Ang espiritu ng apoy ay nabasag, at ang apoy ay lumipad, naramdaman na lamang ni Qi Shanming na ang kanyang dibdib ay tinamaan ng isang higanteng haligi. Habang ang kanyang dibdib ay napakasakit, siya ay na-stress, at ang kanyang sariling sandata sa labanan ay agad na pinakawalan. Bagamat isa na siyang may titulong Daoluo Powerhouse, hindi pa rin siya nakakakolekta ng sapat na materyales para sa 3-character battle armor, at naghihintay pa rin para sa soul forging metal. Sa makatuwid, ang kanyang battle armor ay nasa level pa rin ng 2-character battle armor. Ang battle armor mismo ay may kakayahang protektahan ang Panginoon, at ito ay lilito sa sarili nitong kapag naramdaman nitong nasaktan ang Soul Master. Ngunit paano siya mabibigyan ni Yuan Yahui ng pagkakataon sa oras na ito? Si Yuan En, na kanina pa hindi gumagalaw, ay nag-flash sa kanyang anyo at binawi gamit ang kanyang kanang kamay, hinayla si Qi Shanming patungo sa kanya, at kasabay nito ay lumubog ang kanyang mga balikat at tinamaan si Qi Shanming sa kanyang dibdib. Kasabay nito, gumawa siya ng kamao gamit ang kanyang kaliwang kamay, ang kamao ni Yun Wushen, at pinasabog ang kanyang kamao patungo sa lupa. Si Qi Shanming mismo ay pinasigla din ang pagpapakawala ng sandata ng labanan, at kasabay nito, ang kanyang ikapitong spirit ring ay nagniningning na, ang tunay na katawan ng elemento ng apoy. Hanggat siya ay na-transform sa isang elemento ng apoy, ang epekto ng pisikal na pag-atake sa kanya ay limitado. Ngunit nang ilabas niya ang ikapitong kakayahan ng espiritu, isang marahas na pagkakalag ay nagmula sa ilalim ng kanyang mga paa, at ang kakayahan ng espiritu na kagagaling pa lang ay naharang ng impluwensya ng isang galit na umiinog na puwersa. Paanong posible na maabala niya ang aking kakayahan sa ikapitong espiritu? Sa unang pagkakataon, naramdaman ni Qi Shanming ang hindi mapigil ang pagtataka. At sa sandaling ito ang mga balikat ni Yuan Yahui ay malakas na bumagsak sa kanyang dibdib na puno ng apoy. Boom! Sa oras na ito, naramdaman na lamang ni Qi Shanming na ang mga buto ng kanyang buong katawan ay nabali, at ang kanyang buong katawan ay bumulwak ng dugo sa isang iglap. May malutong na tunog ng mga bali ng buto, hindi lamang mula sa dibdib, kundi mula sa likod ng kanyang kanang braso dahil sa impact. Binitiwan ni Yuan Yahui ang kanyang kanang kamay sa oras na ito, at kasabay nito, umikot ang kanyang mga kamay,
nabuo ang isang malakas na umiikot na puwersa ng pagsipsip, na kinokontrol ang katawan ng kanyang Qi Shanming sa kanyang harapan, kasama ang kanyang apoy. Sa susunod na sandali, ang kanyang mga kamay ay nakakuyom ang mga kamao, at pagkatapos ay sabay-sabay na kinumutan ang mga ito. Sa oras na ito, ang dalawang karakter na battle armor ni Qi Shanming ay tuluyang natakpan siya, at ang dobleng kamao ni Yuan Yahui ay binomba ang kanyang battle armor sa ganitong paraan. Boom! Si Qi Shanming ay muling naging isang flame cannonball, ngunit sa pagkakataong ito sa halip na umaban, lumipad siya pabalik. Ang malakas na impact ay tumama sa kalasag sa dikalayuan, at ang apoy ay pumutok. Tumalbog siya at bumagsak sa lupa at nanginginig na lang ang katawan, ngunit hindi na siya makabangon. Ang antas ng pag-atake na ito ay tiyak na hindi sapat upang patayin siya, ngunit sapat na ito upang pansamantalang mawala ang pagiging epektibo ng labanan. At nang pumutok ang mga kamao na ito, hindi alam ng mga kamay ni Yuan Yahui kung mayroon ng isang pares ng crystal clear yellow gloves. Nang sumabog ang kalaban, natural na binawi ang mga guwantes, at lahat ng galaw ay parang mga kapantay. Si Yuan Hui ang nanalo. Saglit na nag-alinlangan ang referee bago ipahayag ang kalalabasan ng laro. Hindi man lang nilingon ni Yuan Yahui ang kanyang kalaban, tumalikod siya at bumaba ng stage, nang walang anumang selebrasyon, na parang isang maliit na bagay lang ang kanyang ginawa. Hanggang sa bumaba siya ng stage ay nagkagulo na ang mga manunood. Sino ang mag-aakala na sa unang round pa lang ng unang araw ng knockout round, magkakaroon ng napaka-promising na title Daoluo Powerhouse na natanggal sa laro? Ito ay simpleng hindi kapani-paniwala. Higit pa rito, ang buong proseso ng labanan ay napakaikli kaya nabigo si Qi Shanming na ilabas ang kanyang pinakamalakas na kakayahan sa espiritu bago pa man ito mawala. Paano kaya ito? Sa isip ng mga ordinaryong madla, mayroon lamang itong ideya. Habang nakikita ng tinatawag na karaniwang tao ang kaguluhan, nakikita ng tagaloob ang pintuan. Siyempre, makikita ng ilang senior powerhouses kung saan nawala si Qi Shanming. Ang titulong Daoluo ay natalo sa Contra, ito ay isang kahihiyan, ngunit ito ay nakasalalay din sa antas ng Contra. Kung si Qi Shanming ay isang elite soul master, kung gayon ang kanyang kalaban ay dapat na isang henyo, o isang sobrang henyo. Bakit natalo ng husto si Qi Shanming? Fundamentally speaking, sa kaibuturan ng kanyang puso, hindi pa rin niya binigyan ng sapat na atensyon ang kalaban, dahil ang kalaban ay si Contra, at ang pinakamalaking pagkakamali na nagawa niya ay ang direktang pag-atake ng walang tukso. Ang paggawa nito ng hindi nalalaman ang mga kakayahan ng kalaban ay direktang inilalantad ang kanyang sarili sa kalaban. Bilang master ng fire element, kung pupunta lang siya sa long-range attack combat method, hinding-hindi siya matatalo ng ganoon kalungkot. At least kaya niyang ilabas ang kanyang fighting power. Pero mas pinili niyang maging close. Walang duda na ang kanyang kalaban ay may kakaibang kondisyon sa malapitang labanan. Kahit na ang mga senior powerhouse na nanood ng laro ay hindi lubos na naunawaan kung ano ang martial spirit ni Yuan Yahui, at natapos na ang laro. Masyadong mabilis ang lahat, halos nakakahilo ng atensyon. Si Qi Shanming ay ganap na napigilan, at hindi siya nabigyan ng pagkakataong lumayas. Nang si Qi Shanming ay inalaya ng referee mula sa lupa, nakita niya na ang dalawang character battle armor sa kanyang dibdib ay malalim na nakarises. Dumudugo pa rin ang kanyang ilong at bibig dahil sa malalang internal injuries. Sa oras na ito, naramdaman lamang ni Qi Shanming na lahat ng nasa harap niya ay ilusyon. Nang tamaan siya ng kamao ng kalaban, malinaw niyang naramdaman na ang depensa ng kanyang character battle armor ay nabali sa isang iglap, at ang kamao ng kalaban ay may kakilakilabot na puwersa ng pagkawasak, at ang umiikot na puwersa ay bumasag sa kanyang depensa, natural. Nagagawang putulin ang kanyang katawan, ngunit ang ganoong uri ng kapangyarihan ay kokolektahin ng sabay-sabay, at ang kalaban ay halatang maawin. Kung hindi, baka patay na siya ngayon. Ito ay isang kalaban na nakakaunawa sa diwa ng boxing, maging sa kaluluwa ng boxing. Nakalapit talaga siya sa ganyang kalaban. Siguradong higit pa sa Contra ang kalaban. Sa mga stand, tumayo si Tang Wulan na nakangiti. Pagkatapos panoorin ang larong ito, wala nang dapat panoorin sa susunod na laro ngayon. Mas nakakatakot ang combat power ni Yuanan. Sa katunayan, ang spirit power ni Yuan Yahui ay hindi lamang nasa level 83. Bagamat hindi pa niya naaabot ang title Daoluo, bukod kay Tang Wulan, siya ang may pinakamalakas na espiritong kapangyarihan. Ang pinakamahalagang bagay ay ang Yun Vortex God Feast ni Yuan Yahui ay may trend ng mahusay na tagumpay, at ito ay perpekto. Tila pagkatapos niyang sabihin sa kanya ang tungkol sa Titan Feast ng Titan Great Ape noong araw na iyon, nagkaroon siya ng ilang mga bagong insight. One-on-one, kung ang lahat ay hindi gumagamit ng mga espiritong kakayahan, kahit na gusto mo siyang talunin, dapat mong ubusin ang ilang mga kamay at paa. Sa kamao at paa, talagang malakas si Yuanan. Kapag wala na ang 7 halimaw, siya ang mainstay. Lumitaw ang ganitong eksena sa unang round, na walang alinlangan na nagdala ng heat wave sa knockout stage ng martial arts contest. Ito ay simpleng hindi maisip. Nawala lang ang isang makapangyarihang soul master. Pamagat Daoluo. Agad na naging hotspot si Yuan Hui sa martial arts contest. May mga video tungkol sa laban na nilalaro sa iba't ibang media sa isang loop,
at mayroong iba't ibang mga profesional na komentaryo upang magkomento, sinusubukang suriin ng mas detalyado. Ngunit sa proseso ng kanilang pagsasaliksik, natuklasan nila sa lalong madaling panahon na ang kakayahan ni Yuan Yahui na magpakita sa larong ito ay napakakaunti, nakakagulat na kakaunti. Tanging ang pares ng guwantes ay itinuturing na isang tatlong karakter na armor ng labanan. Kaya naman mayroon itong napakalakas na mapangwasak na kapangyarihan. At ang martial soul ni Yuan Yahui ay katulad ng earth attribute, at ito ay isang purong lakas ng martial soul. Nasuri na rin ito. Ngunit para sa maraming tao, napakaliit pa rin ng data na ito. At ang ganyang kalaban, walang gustong makasalubong sa knockout. Ang komprehensibong pagsusuri na ibinigay ng lahat ng partido ay ang kabuuang lakas ni Yuan Yahui ay nasa antas ng title Daoluo, at malamang na ito ay isang free character battle armor master. Hindi bababa sa bahagi ng free character battle armor kasama ang fist gloves. Sinimulan na ring imbestigahan ang pinagmulan ng Yuan Hui, lalo na para sa spirit spreading pagoda. Napapanahon pa rin ang imbestigasyon sa ganitong uri ng hindi kilalang pinanggalingan. Ayon sa imbestigasyon, galing sa militar si Yuan Yahui. Ngunit sa antas ng militar, kahit na ito ay kasing lakas ng isang espiritual na tore, imposibleng maunawaan ang bawat puwersa. Hindi na ako naglakas loob na mag-imbestiga pa. Paano unti-unting mawawala ang mga kaluluwang hayop? Ito ay dahil sa mabilis na pag-unlad ng makabagong teknolohiya. Gaano man kalakas ang Soul Master, maging ang Sky Daoluo, na kilala bilang numero 1 tao sa mainland, ay nahulog sa ilalim ng ika-12 antas na fixed-mounted soul-guided shell. Kaya naman, naiintindihan din ng Spiritual Pagoda na ang militar ay maaari lamang manalo, ngunit hindi makakalaban. Ang knockout ay walang alinlangan na malupit. Pagkatapos ng isang araw ng knockout, 12 ng mga kalahok ang natanggal. Sa katunayan, ang aktwal na labanan ay walang alinlangan ang pinakamahusay na paraan upang subukan ang pangkalahatang kalidad ng isang Soul Master, at ito rin ang pinakamahalagang pagpapahayag ng paligsahan ng salita sa buong paligsahan sa martial arts. Ang knockout match ay tiyak na mabangis, lalo na kapag ang isang karibal ng maihahambing na lakas ay makakaharap, ito ay higit pa upang ipakita ang iyong natutunan. Ito mismo ay isang pagkakataon din upang ganap na ipakita ang kanilang mga sarili, kaya't ang mga Soul Master ay tuwang-tuwa, at ang mga pinsala ay karaniwan, ngunit sa ilalim ng interbensyon ng referee at ang pagpipigil sa sarili ng mga matataas na antas na Soul Master, walang kamatayan. Ang mga pangunahing media ay nag-broadcast ng ilang mahahalagang kaganapan ng paligsahan sa martial arts. Ang ilan sa mga ito ay may maihahambing na lakas, at mayroon ding mga taluktok tulad ng Qi Shanming at Yuan Yahui. Sa pagpasok sa opisyal na kompetisyon, ang katanyagan ng kompetisyon para sa mga kompetisyon sa pro marriage ay tumaas sa lahat ng paraan. Nagsimula na ring lumitaw ang ilang contestant na nakakuha ng atensyon. Ang pinakamalaking pagkabalisa ay ang Qi Shanming ay natanggal sa unang round, na lalong nagpapatunay na ang nakatagong dragon at nakayukong tigre ng Soul Master World. Pangatlong araw na ng unang round na lumitaw si Tang Wulan sa field. Dahil sa kanyang mahusay na pagganap sa pre-selection assessment at ang kanyang sariling background bilang isang title Daoluo cultivation base at ang pinagmulan ng Blue Electric Tyrannosaurus family, ang kanyang laro ngayon ay nakakuha din ng atensyon mula sa lahat ng partido. Ang nakakatuwa ay ang kalaban niya ngayon ay isang 8-ring contra. Sa makatuwid, sa mga balita sa unang araw, nagkaroon ng iba't ibang teorya, ang karamihan ay tungkol sa kung ang 8-ring contra ngayon ay maaaring lumikha ng isang upset tulad ng Yuan Hui sa unang araw at talunin si Tang Wulan. Mataas ang boses ng mga manlalaro. Sa entablado, nakita ni Tang Wulan ang kanyang kalaban, isang Soul Master na mga 30 taong gulang. Ang kalaban ay katamtaman ng pangangatawan, may malalapad na balikat, nakatayo doon, parang pier ng bato, na may maliliit na mata, ngunit ang matalas na kinang ay nababakas sa mga mata. Tinitigan niya si Tang Wulan ng nakakapaso, walang ekspresyon, at hindi makakita ng anumang emosyonal na pagbabago. Nagsalubong ang mga tingin ng mga manunood sa laro. Pagkatapos ng nakaraang laro, natuklasan ng madlan na ang mas high-end na laro ng Soul Master, mas mabilis itong magtatapos, dahil posibleng mas malaki ang agwat sa pagitan ng dalawang panig, o maaaring matapos ang laro sa isang maikling pagsabog. At ang mga stalemate na laro ay madalas na lumalabas kapag ang ika-6 na ring ay laban sa ika-6 na ring. And so far, wala pang mecha na lumalabas sa game, obviously kasi sobrang bulky ng mecha. Sa rostrum, naroon si Guyana, at naroon din si Chenggu Zhangting. Dahil ito ay ang nakaraang knockout, ang master ng Chuanling Pagoda ay hindi dumating upang panuurin ang laro sa buong panahon. Nana, tingnan mo ang larong ito, sino ang nanalo at sino ang natatalo. Nakangiting sabi ni Chenggu Zhangting kay Guyana sa tabi niya. Walang ekspresyon si Guyana, at mahinang nagsabi, ang pagkakaiba sa antas ng paglilinang ay kitang-kita, dapat walang suspense. Sinabi ni Chenggu Zhangting, napaka-optimistiko mo ba tungkol sa lalaking si Yulungyo? Sa unang araw ng laro, tumaob si Qi Shanming. Si Qi Shanming ay miyembro ng God of War, at ang pinakamalakas sa mga reserbang Diyos ng God of War. Lahat sila ay natalo. Ibigay ito sa isang kontra. Sa tingin ko, imposibleng kontrolin ng Lightning Nesaurus. Sinulyapan siya ni Guyana at sinabing, sinusubukan mo ba akong subukan?
Paano maihahambing ang kontrol ng elemento ng apoy sa martial soul ng Blue Lightning Tyrannosaurus Rex? Ang Blue Lightning Tyrannosaurus Rex ay isang napakalakas na pag-iral sa mga dragon. Hindi lamang upang kontrolin ang kulog at kidlat, ngunit higit sa lahat, ang pamana ng dragon, bilang maagang mga kapangyarihan, bilang ng mga kakayahan, bilang ng 20,000 taon na ang nakalilipas, ang sinaunang pamilya na ito ay nagkaroon ng napakalakas na lakas. Ang isa sa 6 na malalaking pamilya sa templo ay unti-unting nawala, at kahit minsan ay naging master ng Sigod Pavilion sa Shrek Academy level powerhouse sa murang edad. Si Chenggu Zhangting ay nagbigay ng thumbs up kay Guyana, at sinabing, ikaw ay isa talagang nangungunang estudyante ng Shrek Academy. Ikaw ay lubos na mahalaga. Tama ka, ako ay optimistiko tungkol sa yulungyo na ito. Gayunpaman, nagtanong din ako tungkol dito, siya ang kanyang kalaban ay pambihira din. Bagamat ito ang cultivation base ng Contra, sa aking opinyon, hindi ako natatakot sa unang araw kaysa kay Yu. Oh, tumingin si Guyana kay Chenggu Zhangting nang may interes, alam mo ba? Well, ang taong nakapasa sa Spirit Tower. Isa rin siya sa mga taong namamahala sa ating high-level Spirit Ascending platform. Sa pagkakataong ito ay pumunta siya sa kompetisyon para maasa ang sarili, at ayaw talagang sumali sa martial arts contest para mag-recruit ng mga kamag-anak. Siya ay tinatawag na Awachang. Wu. The soul is very peculiar. He has a very interesting naming called the Gate of Yu. Mamaya kung ang yulungyo ay pabaya, ito ay malamang na matalo sa laro. Gate of Summoning. Nagtatakang tanong ni Guyana. Tumango si Chenggu Zhangting, at misteryosong sinabi, mamaya na lang tayo manood. Hindi mo nakita ay spoil, para hindi maapektuhan ang panunood mo ng laro. Yung yulungyo naman na yan, kahit manalo siya sa larong ito, basta nabangga ako sa likod, hehe. Yung dragon at gusto niyang hawakan para sa akin. Ang arte ng dragon ko. Ano naman sa akin? Binigyan siya ni Guyana ng isang blankong tingin. Nagmamadaling tumawa si Chenggu Zhangting at nakangiting sinabi, syempre iba ka. Nakapulupot ka rin pero kinukulong mo ako sa loob. Kahit anong sabihin mo, pakikinggan kita. Halos pareho lang. Bahagyang ngumiti si Guyana, at bahagyang kumislap ang lilang halos sa kaibuturan ng kanyang mga mata. Tinitigan siya ni Chenggu Zhangting saglit, at mayroon ding madilim na lilang liwanag na kumikislap sa kaibuturan ng kanyang mga mata. 3, 2, 1, magsisimula na ang laro. Sa tunog ng mga electronic sound, nagsimula na rin ang laro ni Tang Wulan. Ang tarangkahan ng pagpapatawag ay hindi permanente. Si Tang Wulan ay nakakuha ng impormasyon tungkol sa kalaban ngayon. Ito ay walang alinlangan na isang napakakagiliw-giliw na kalaban. Hindi siya sabik na talunin ang kalaban, ngunit interesado siya sa martial arts ng kalaban. Walang pakialam si Awachang, at agad na pinakawala ng kanyang martial spirit at battle armor. Isang maliit na liwanag ang kumikinang sa kanyang katawan, at ang liwanag ng kanyang sandata sa labanan ay lubhang kawili-wili. Simula sa posisyon ng mga collarbone sa magkabilang gilid malapit sa leeg, ang maliit na liwanag ay kumakalat sa gilid hanggang sa bumaba ang kanyang mga braso. Ang mga binti ay kumalat mula sa mga buto ng balakang. Patuloy na pahabain pababa. Parang 2 doorwards ang lumabas sa katawan. At nang lumitaw ang kanyang sandata sa labanan, tila kakaiba rin ito. Ang buong armor ng labanan ay mukhang isang patag na hugis, na ganap na naiiba sa 3-dimensional na conforming body shape ng karamihan sa mga spirit masters. Ang flat-shaped battle armor na ito ay nagbibigay sa mga tao ng kakaibang pakiramdam, at ang bawat piraso ng battle armor ay tila may halo na kumakalat, at may nagbabadyang pakiramdam. Ang mga pakpak sa likod niya ay isang pares ng mga mechanical flaps, at may mga spray hole pa sa mga ito na katulad ng soul guides, at ang soul power ay nag-spray, na agad siyang humahantong sa paglipad pabalik. Kasabay nito, 8 bilog ng spirit ring ang lumitaw sa kanya. Ang nakakagulat ay ang lahat ng kanyang 8 spirit ring ay puro itim, walang exception. Hindi ito ang spirit ring ratio na maaaring magkaroon ng mga ordinaryong spirit masters. Nang makita ang 8 spirit ring, nagkagulo ang mga manunood, at sa parehong oras ay mas inaabangan nila ang larong ito. Gusto ng lahat na makita na ito ay isang malakas na showdown. Lalo na handang makita itong 8-ring Soul Master na maaaring hamunin si Tang Wulan. Nakatayo doon, si Tang Wulan ay hindi naglunsad ng pag-atake sa unang pagkakataon, ngunit ang kulog at kidlat ay nagsimulang kumurap sa kanyang katawan. Nakita ni Awachang na hindi umaatake si Tang Wulan, at agad siyang natuwa. Ang pinakamalaking tampok ng kanyang martial arts ay ang mas mahaba ang oras ng pakikipaglaban, mas malakas ang kanyang sariling lakas. Ang unang singsing ng espiritu sa kanyang katawan ay kumislap, at biglang, lumitaw ang isang madilim na liwanag na gate kung saan siya nakatayo kanina, at isang mahinang dagandong ang nagmula sa maliwanag na gate, at pagkatapos, isang itim na higanting lobo ang tumagos dito. Lumabas. Ang higanting lobo na ito ay higit sa 6 na metro ang haba at may napakataas na balikat. Ang bawat kalamnan sa katawan ay pinalalaki. Ang mga kalamnan na ito ay puno ng lakas at kagandahan. Ang Amerikana ay may kantab at puno ng explosive power sa unang tingin. Matapos lumitaw ang higanting lobo, hindi siya sabik na maglunsad ng pag-atake kay Tang Wulan, ngunit tumalon sa gilid at naglakad sa gilid ni Tang Wulan.
Ang isang pares ng mabangis na mga mata ay palaging nakatitig kay Tang Wulan, hindi sandali, na parabang handa silang umatake anumang oras. Sa pagtawag sa higanteng lobo na ito, ang kumpiyansa ni Awatchang ay tumaas ng husto, at ikanaway niya ang kanyang mga kamay sa parehong oras, at ang pangalawa at pangatlong spirit ring ay itinapon niya, at sila ay naging dalawang sinag ng liwanag na lumapag mula sa manipis na hangin, magkatabi sa unang liwanag na gate. Kaagad pagkatapos, dalawang magkatulad na higanteng lobo ang sumugod mula sa loob, hindi pa rin direktang umaatake kay Tang Wulan, ngunit naglibot. Ang tatlong higanteng lobo ay nasa hugis ng isang karakter, at pinalibutan nila si Tang Wulan sa gitna, at patuloy silang umuungal sa kanilang mga bibig. Isang mahinang spell ang tumunog sa sandaling ito, walang pakialam si Awatchang kung bakit si Tang Wulan ay hindi kailanman gumawa ng anumang paggalaw, ang kanyang katawan ay nahulog mula sa langit, ang liwanag sa kanyang mga mata ay kumikislap, ang ikapitong singsing ng espiritu sa kanyang katawan ay kumikinang, at ang mababang tunog ng spell ay nagmula sa kanyang bibig. Patuloy na nagriring. Ito ay tila isang spell, at ito ay tila isang kakaibang resonance. Kasabay ng mahinang tunog, kumalat din ang madilim na gininto ang sinag ng liwanag mula sa ilalim ng kanyang mga paa, na nagko-convert sa isang magic circle na may diameter na higit sa 10 metro. Bahagyang ipinikit ni Tang Wulan ang kanyang mga mata, at mahina niyang naramdaman na sa hitsura ng boses ni Awatchang, ang kakaibang tunog na iyon ay tila bumubuo ng isang espesyal na resonance. Ang mga matunog na tunog na ito ay nagtagal at umaalingaw sa hangin, na parang tinatawag ang isang bagay na malabo. Tinitigan ni Awatchang si Tang Wulan habang kumakanta ng spell, handang tumugon ayon sa mga galaw ni Tang Wulan anumang oras. Ngunit kumaway si Tang Wulan sa kanya at sinenyasan siyang magpatuloy. Wala man lang intensyon na atakihin siya, puro pride lang ang nasa mukha niya. Si Awatchang ay lihim na nanunuya sa kanyang puso, ipinagmamalaki. Napakahusay. Maghintay ng 1 minuto at hayaan kang magbayad para sa iyong pagmamataas. Bagamat isa lamang akong kontra, kung bibigyan ko ako ng sapat na oras, maipapakita ko rin ang aking lakas sa antas ng title Dao Luo. Pagsisisihan mo ito. Kasabay nito, lihim siyang natuwa sa kanyang puso. Siyempre, ito ay pinakamahusay na magkaroon ng ganoong pagkakataon. Sa ganitong paraan, magagawa niyang gamitin ang kanyang lakas ng 200%. Halimbawa, ang tawag na malapit ng makumplito ngayon. Wow! Ang tatlong higanteng lobo na tinawag noon ay biglang nagsisigaw ng isang sumisigaw na lobo na sabay-sabay, at ang kanilang mga boses ay parang mga spark na nag-apoy ng gasolina. Ang porma sayon sa ilalim ng mga paa ni Awatchang ay agad na nagbago, na may mahinang boses. Isang dagandong na puno ng kamahalan at walang katapusang bangis din ang umalingaw-ngaw mula sa bilog. Gamit ang magic circle bilang sentro, dahan-daang lumitaw ang isang malaking ulo ng lobo na may diameter na higit sa 5 metro. Ang mukha ni Awatchang ay mukhang mapatla, ngunit ang kanyang mga mata ay puno ng pagmamalaki. Ang tatlong higanteng lobo na ipinatawag sa kanyang harapan ay talagang ang kanyang unang tatlong espiritong kakayahan, at ang tatlong espiritong kakayahan ay eksaktong pareho. Ang ganitong uri ng sitwasyon ay halos hindi mangyayari sa mundo ng mga spirit masters. Ngunit ang kanyang martial soul ay nasa isang espesyal na sitwasyon, kaya siya ay may ganitong uri ng kakayahan ng kaluluwa. Sa kontinente ng Dao Luo, ang Wan ay maaaring maging kahit ano, maaari itong maging asarol, maaari itong maging isang tasa, at syempre, maaari itong maging isang pinto. Ganyan si Awatchang. Nang magising ang kanyang 6 na taong gulang na martial spirit, mayroon siyang pinto. Sa oras na iyon, sa mata ng lahat, ito ay isang pinto sa walang kwentang Wan. Ngunit nang lumitaw ang pintong ito, nagbigay ito sa kanya ng ika-8 antas ng likas na kapangyarihan ng espiritu. Dahil dito, nagsimula siya sa cultivation path ng isang soul master. Sa kabutihang palad, ang mga kondisyon ng kanyang pamilya ay medyo mayaman, at ang kanyang ika-8 antas na likas na kapangyarihan ng espiritu ay isang napakahusay na talento, at masasabing siya ay isang henyo. Bagamat hindi niya alam kung ano ang maaaring gawin ng pintong ito, pinapasok pa rin siya ng kanyang pamilya sa Soul Master School. Si Awatchang, nakakapasok lang sa Soul Master School, ay madalas na binubuli, dahil ang kanyang martial soul ay walang magawa, at hindi niya kayang palakasin ang sarili o direktang umatake. Sabihin na ito ay isang espiritu ng sandata, ito ay walang epekto, mas mali ang sabihin na ito ay isang espiritu ng hayop. Maging si Awatchang mismo ay nagsimulang makaramdam ng pagkabigo. Hanggang sa nilinang niya sa ika-10 antas, nagkaroon siya ng kanyang unang kaluluwa. Sa oras na iyon, walang nakakaalam kung anong uri ng soul spirit at soul ring ang dapat ikabit sa isang martial soul na katulad niya, kaya maaaring si Meng lang iyon. Matapos itong pag-usapan ng pamilya, hindi sila nang ahas na gawing masyadong makapangyarihan at ayaw ang kanyang kaluluwa. Pinili niya ang isang magic wolf para maging kaluluwa niya. Ito ay isang uri ng mga siglong gulang na kaluluwa, na itinuturing na nasa isang intermediate na antas sa mga siglong gulang na mga kaluluwa. Ngunit sino ang nakakaalam, nang si Awatchang ay sumanib sa kaluluwang ito, may ilang mga pagbabago. Nang buksan niya muli ang kanyang pinto, lumitaw ang kaluluwa upang tulungan siyang lumaban. Sa simula, inakala lang ng pamilya na ang mga espiritong tumutulong lamang sa kanilang mga Panginoon na lumaban, at lahat ng mga Panginoon ng espiritu ay may ganitong kakayahan.
Ngunit sa lalong madaling panahon, natuklasan nila ang ibang sitwasyon. Dahil ang kaluluwa na ipinatawag mula sa tarangkahan ng pagtawag ay nagtataglay ng lahat ng kakayahan ng demonyong lobo, hindi tulad ng ibang mga kaluluwa, maaari lamang nitong mapanatili ang isa sa mga dating kasanayan sa kaluluwa. Ang karaniwang pakikipaglaban ng kaluluwa ay may takdang panahon, at kakainin din nito ang maraming kapangyarihan ng kaluluwa at espiritual na kapangyarihan ng Panginoon ng kaluluwa, at ang kaluluwa ng kaluluwa na ipinatawag ng tarangkahan ng pagtawag ay hindi lamang walang limitasyong ito, ngunit nagiging makapangyarihan din. Habang tumataas ang antas ng kapangyarihan ng espiritu ni Aowuchang, ang lakas ng mga espiritong ipinatawag ng kanyang tarangkahan ng pagtawag ay bumubuti rin, at maging ang antas ng singsing ng espiritu ay nagbabago, na iba sa mga espiritu ng ibang mga Panginoon ng espiritu. Ang kanyang pamilya ay may malapit na kaugnayan sa Spirit Spreading Pagoda. Nang maglaon, sa pamamagitan ng dredging ng relasyon, dinala niya siya sa Spirit Spreading Pagoda at ipinakilala ang kanyang kakaibang martial arts spirit. Ang Spirit Spreading Pagoda ay naipon sa loob ng libu-libong taon, at talagang natagpuan nito sa kanya ang isang kakaibang paraan ng paglilinang na nababagay sa kanya. Ang kanyang martial spirit ay tinatawag na Gate of Summoning, at ito ay isang martial spirit na maaaring magpatawag ng kaukulang spirit beast sa pamamagitan ng spirit ring. Kung ito ay isang purong spirit ring, ito ay lalakas pa. Sa tuktok nito, ang siyam na spirit ring ay maaaring magpatawag ng siyam na espiritong hayop upang tumulong sa labanan. Ngunit sa lipunan ngayon, ang soul beast ay nasa bingit ng pagkalipol. Maaari lamang piliin ang kaluluwa. Kaya dapat iba-iba ang mga pamamaraan ng paglilinang. Tila ang unang tatlong singsing ng espiritu ay nagpatawag ng tatlong demonyong lobo, ngunit sa katunayan, ito ay nakumpleto ng isang espiritu. At pagkatapos, sa pamamagitan ng kakaibang pamamaraan ng paglilinang, ang tatlong mahiwagang lobo ay maaaring makagawa ng isang uri ng nagkakasundo na resonance, at magbukas ng isang channel na napakaliit para sa eroplano, ngunit maaaring magpatawag ng parehong uri. Matapos ang kanyang paglilinang ay umabot sa ikapitong singsing, ang ganitong uri ng paraan ng pagtawag ay ganap na nabuo, kaya nagtataglay ng isang malakas na pagiging epektibo ng labanan. Sa sandaling ito, ipinatawag niya ang hari ng lobo sa pamamagitan ng tatlong demonyong lobo kasama ang martial spirit body summoning gate domain. Ang hari ng lobo, 100,000 taon ng mahiwagang lobo. Ito ay hindi 100,000 taong kaluluwa, ngunit isang kumpletong 100 taong gulang na kaluluwang hayop na ipinatawag. Nang makita ang malaking ulo ng lobo na dahan-daang tumataas, biglang nakaramdam si Tang Wulan ng kakaibang sining sa kanyang puso. Ang nasabing tawag ay tila naging sanhi ng resonance ng eroplano at ang hitsura ng resonance ng eroplano, na nangangahulugan na magkakaroon ng 100,000. Tunay na nakatira ang Nine Soul Beast sa ibang eroplano. For more videos, please like, share and subscribe.